Kabanata 581. Thump. Si Lito ay casual na naghagis, at ang katawan ni kapatid na Hayden ay itinapon palabas, humihingal ng hindi nagtagal. Kakaiba, walang ni isang patak ng dugo na nadungisan sa kamay ni Lito. Kung magtatanong ang pamilya Chin, sabihin lang sa kanila na ako, si Lito Argel, ang pumatay. Mas malugod silang tinatanggap na humingi ng kanilang ganti. Pagtingin niya sa paligid, idineklara niya na may dumadagandong na boses. Nanginginig ang lahat ng matatapang na lalaki, paulit-ulit na tinatango ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Lumapit si Lito kay Bingbang, hinubad ang kanyang coat at isinuot ito sa kanya. Ayos ka lang ba? Malumanay niyang tanong. Tinitigan siya ni Bingbang nang walang laman. Sinong mag-aakala na ang lalaking kasin-kilabot na gaya ng Grim Reaper kanina ay magsasalita ng ganoon kalambot? Isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang puso habang pinulupot niya ang mga sulok ng kanyang mga labi. Ma'am, ayos lang ako. Tumanggaw si Bingbang. Sa hindi malamang dahilan, sa kabila ng nasaksihang pagpatay ng isang lalaki sa harap niya ngayon, hindi siya natakot. Sa kanyang paligid, nakaramdam siya ng seguridad. Inalis ni Lito sina Bingbang at Dindo. Dindo, hindi mo ako pwedeng iwanan. Biglang sumugod si Jingjing at hinawakan ang binti ni Dindo. I lied to you kanina, actually the one I love is you. Pwede ba tayong magkabalikan? Tumigil si Dindo, nakatingin kay Jingjing. Nagtama ang mga mata nila sa loob ng ilang segundo, kung saan, isang mapang-asar na tingin ang bumungad sa mukha ni Jingjing, tila nahulog na naman si Dindo dito. Pero, sampal. Marahas na sinampal ni Dindo si Jingjing at pagkatapos ay sinipa siya. Masyado kang madumi at hindi karapat-dapat sa pagmamahal ko. Pagkatapos nun, naglakad siya nang walang pakialam. Nag-aalalang tumingin si Bingbang kay Dindo, at tinapik ni Lito ang kanyang balikat. Okay lang, ako na ang bahala. Lumapit si Lito kay Dindo at bahagyang umubo, gusto mo ba ng inumin? Walang pag-aalinlangan, same time na tumanggo si Dindo. Sa ibaba mismo ng mga ito ay isang bar, nag-order si Lito ng isang bote ng spirits at nagsimulang uminom kasama si Dindo. Bro-in-law? Ang sanggit mo kanina, ang tunay na lalaki dapat kagaya mo. Matapos uminom ng ilang baso ng alak, nawala ng malay si Dindo. Ang pagbibigay kay Lito ng isang tapik sa balikat, ang kanyang paghanga ay napakalaki. Nang marinig ni Bingbang ang mga salitang brother-in-law, namula ang kanyang magandang mukha. Mabilis niyang sinulyapan si Lito, at nang mapansin niyang hindi ito tumutol, natuwa siya. Pagkatapos nilang uminom, inihatid ni Lito ang magkapatid pauwi. Dahil sa kalagayan ni Dindo, hindi nararapat na manatili si Lito, kaya nagpaalam siya kay Bingbang. Bulong ni Bingbang sa sarili, paminsan-minsan ay nananatili si Dindo sa aking lugar, ngunit napakaliit ng bahay na ito. Kailangan kong umupa ng bago. Napansin ni Lito ang kanyang mga sinabi, nag-good night sa kanya, at umalis. Sa kanyang paglalakbay, tinawagan niya si Gilbert upang ayusin ang isang bagong lugar. Ipinagpalagay ni Gilbert na gumagalaw si Lito at agad na pumayag, nangako na magiging handa ito bukas. Pagdating sa bahay ni Yangtze, napansin niyang bukas pa rin ang mga ilaw sa silid, ngunit walang bakas ni Yangtze. Malamang tulog siya. Hinubad ni Lito ang kanyang damit at tinungo ang banyo. Gayunpaman, nagulat siya sa sitwasyon nang buksan niya ang pinto. Katatapos lang maligo ni Yangtze at nagpapatuyo ng tuwalya. Ah, walang modo mo. Lumabas ka. Si Yangtze ay natigilan din. Matapos mabalik sa realidad, mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib at napasigaw. Nagulat din si Lito at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling ito, sa kanyang pagkataranta, nadulas ang paa ni Yangtze at nagsimula siyang bumagsak sa sahig. Si Lito, mabilis ang mata at matulin, ay likas na nahuli sa kanya. Sobrang lambot. Smack! Ang kamay ni Yangtze ay humampas sa kanyang mukha, bitawan mo ako, bastos. Medyo nagalit si Lito, hoy, pakiintindi, ito ang banyo ko. At saka, kung hindi dahil sa akin, baka nahulog ka na sa iyong kamatayan. Nasasayang ang lahat ng mabuting hangarin. Sira ang shower ko sa kwarto ko, ikaw. Ano ngayon mo lang nakita? Si Yangtze ay dali-daling binalot ang sarili, tinitigan si Lito na may mantsa ng luha sa mga mata. Basa ang kanyang buhok, na nagmistulang isang nakamamanghang water nymph inosente ngunit mapang-akit. Habang patuloy na nakatingin sa kanya si Lito, nawala ng kalahati ang kanyang galit. At kung sasabihin kong nakita ko ang lahat. Ngumiti siya ng pilyo. Nanginginig ang katawan ni Yangtze, puno ng halong kalungkutan at galit ang kanyang mukha. Sa nakalipas na 20 taon, ang kanyang walang bahid na dignidad ay inilatag ng kasuklam-suklam na lalaki na ito. Gayunpaman, huwag kang mag-alala.
Ako ang mananagot para sa iyo. Si Lito ay nagkunwaring mapagmahal, paano ito? Dapat ba akong mag-propose muna? O dapat nating samantalahin ang gabing ito at gawing lutong kanin ang hilaw na bigas? Bastos ka. Sinong magpapakasal sa'yo? Kahit patay na lahat ng lalaki sa mundo, ayoko. Alam mo, sa iyo. Napatapak ni Yangtze ang kanyang paa sa pagkadismaya at bigla na lang tumakbo palabas. Mukhang inosente si Lito, anong nangyari? Hindi ba siya kadalasang naliligo sa itaas? Bakit siya bumaba ngayon? Mga babae. Napaka-unpredictable. Si Yangtze ay nagmamadaling umakyat, tumakbo sa kwarto at nilock ang pinto sa likod niya. Wey! Napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan tumitibok ang kanyang puso, namumula ang kanyang mukha. Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Lito, tungkol sa pagpapanukala at paggawa ng hilaw na bigas sa lutong kanin, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi maipaliwanag na nasa sabik. Paano kung pumayag siya noon? Magiging masaya kaya si Lito na makuha siya. Yangtze, ano ba ang iniisip mo? Anong maganda sa lalaking iyon? Buong araw siyang walang ginagawa at nanliligaw sa lahat. No, I absolutely can't have feelings for him, it must be a misunderstanding. Kinaumagahan. Pagkatapos maghanda, bumaba si Yangtze, kung saan katatapos lang magluto si Lito ng lugaw at inilagay ito sa hapagkainan. Perfect timing. Halina't mag-almusal. Nanatiling tuwid ang mukha ni Yangtze at malamig na sinabi, hindi ako kakain. Si Lito, na may kislap sa kanyang mata, ay ngumiti at sinabing, nakita mo, nagdagdag ako ng mga espesyal na halamang gamot sa sinigang. Pagkatapos kumain nito, ito ay nagtataguyod ng isang mas malusog na kutis, na ginagawa kang mas bata ng hindi bababa sa 3 taon. Talaga? Well, baka pilitin ko ang sarili kong magkaroon ng mangkok kung gayon. Umupo si Yangtze. Habang hinahain siya ni Lito ng lugaw, tahimik siyang tumatawa. Ang babaeng ito ay napakadesperadong mapanatili ang kanyang kagandahan na gagawin niya ang lahat. Kung alam niyang simpleng sinigang na white rice lang ito at walang espesyal dito, malamang sisikelan niya ito. Samantala, sa mansyon ng pamilya Chin sa kabisera, isang maluwag at marangyang quad. Tatay, may hiniling ka ba sa akin dito? Mabilis na naglakad si Binfan Chin at sinabi sa isang medyo may edad na lalaki. Malungkot ang mukha ni Lucas Chin, alam mo ba? Kagabi, napatay si Hayden ng Snakehead Gang. Isang maasim na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Binfan, sino ang may gawa nito? How dare they? Alam ng lahat sa kabisera na ang Snakehead Gang ay nasa ilalim ng kontrol ng ating pamilyang Chin. Ang pagkakasala sa Snakehead Gang ay kapareho ng paggawa ng kaaway ng ating pamilya Chin. Ang mabagsik na mukha ni Lucas ay nagpahayag ng kanyang mga pag-aalala, iyon nga ang inaalala ko. Ang pangalan ng lalaki ay Lito. Siya ay sinasabing binata, at sa pamamagitan ng pagsuri sa iba't ibang malalaking kapangyarihan sa kabisera, wala kaming nakitang bakas sa kanya. Medyo kakaiba. Lito. Bulalas ni Binfan, puno ng galit ang kanyang mukha, ha, siya na naman. Kabalintunaan, nakipag-agawan ako sa lalaking ito sa isang bar dati, at sinubukan kong maghanap ng paraan para makabawi sa kanya. Hindi ko akalain na ihahatid niya ang sarili niya sa akin. Tanong ni Lucas, nakilala mo na siya dati. Ano ang hitsura niya? Siya ay walang espesyal, panunuyan ni Binfan, isang mapangahas at labis na kumpiyansa na talunan. Totoo, mayroon siyang ilang mga kasanayan, ngunit hindi siya magkakaroon ng anumang halaga. Tumanggo si Lucas, na may bakas ng kaginhawahan sa kanyang mukha, kung ganoon nga ang kaso, mas mabuti. Mabubury na lang natin siya sa mundong ito. Ngunit para matiyak ang ating walang kabuluhang plano, kailangan pa nating mag-imbestiga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamig na kislap, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang lakas ng loob na lantarang Sir-on ang ating pamilya Chin, saan man siya nagmula, kailangan niyang bayaran ang halaga. Kabanata 582. Pagkaraan ng ilang araw, biglang tinawagan si Lito mula kay Charles Sheng. Bahagyang umawang ang kanyang mga labi, walang hula, alam niya ang nangyayari. Lito, meron. Hindi maganda. Nang marinig ang pabulong at nag-aalangan na boses ni Charles, sumagot si Lito na may sarkastikong tono, ano, may problema ba si Damian Dai? Laking gulat ni Charles, paano? Paano mo nalaman? Ngumisi si Lito, binalaan ko siya noon, na magkakaroon ng sakuna sa loob ng 3 araw. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat, ngunit tila hindi niya pinakinggan ang aking payo. Hoy, Lito, para sabihin sa iyo ang totoo. Naaksidente nga siya. Nasa ospital siya, hindi malaman ng mga doktor kung ano ang problema niya, apurado ito. Nagsalita si Lito sa walang pakialam na tono, bakit mo sinasabi sa akin ito?
Pinalayas niya ako noon, gusto mo bang bumalik ako at gamutin siya? Natahimik sandali si Charles, huminga siya ng malalim, Lito, to be honest with you, minsan akong nabangkarote noong bata pa ako, kung hindi dahil kay Damian na nagbigay ng kamay sa akin, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Kaya, nakikiusap ako, iligtas mo siya sa pagkakataong ito. Kung ano ang gusto mo, kaya kong ibigay, kahit lumuhad para sa iyo. Sa lahat ng nagsusumamong salita ni Charles, bagamat galit si Lito, hindi siya walang puso. Maaari akong tumulong, ngunit ang kanilang saloobin ang susi. Nang marinig ito, agad na gumaan ang loob ni Charles, makatiyak ka, inamin na ng matandang Damian ang kanyang pagkakamali at labis na pinagsisihan ito. Nasaan ka? Nagpapadala ako ng kotse para sunduin ka. Ibinigay sa kanya ni Lito ang address. Hindi nagtagal, personal na nagmaneho si Charles. Hindi nagtagal, dumating sina Lito at Charles sa ospital. Gulong-gulo na ang silid ng ospital. Si Damian ay nakahiga sa sickbed, kasama ang ilang mga doktor na nag-inspeksyon sa kanya. Lahat ay umiiling, hindi matukoy ang sanhi ng sakit. Nakaupo sa gilid ang may bahay ni Damian, nakayuko ang ulo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol sa kapakanan ni Damian, nag-aalala lang siya kung sino ang magbibigay sa kanya ng marangya kung siya ay mamatay. Lahat, mangyaring tumabi. Itinabi ni Charles ang mga doktor, pinayagan si Lito na lumapit. Ang mukha ni Damian ay mapatla, ang kanyang katawan ay lumilitaw na Maybird, at ang mga lilang guhitan ay lumilitaw sa kanyang mukha. Kumunat ang kilay ni Lito, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalubha ang sitwasyon. He underestimated the power of the infant spirit. Pinagdikit niya ang kanyang hintuturo at gitnang daliri at itinuro ang noo ni Damian. Isang maliwanag na liwanag ang dumaan at tumago sa kanyang katawan. Ikaw na naman. Biglang nakita ng ginang si Lito. Agad siyang tumayo, tinuro at sinisigawan siya, mag-scammer ka na naman, anong ginagawa mo dito? Malamig na sinabi ni Lito, huwag mo akong ituro. Anong klaseng basura ka, bakit hindi kita maituro? Ang lakas ng loob mong siraan ako, hindi lang kita ituturo, sasampalin din kita. Nakakatakot ang mukha ng ginang habang itinaas niya ang kanyang kamay para sampelan si Lito. Tumigil ka. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw. Nagising na pala si Damian. Nahirapan siyang umupo at tumingin kay Lito, Mr. Argel, mali ako. Sa 3 araw na ito, gabi-gabi akong binabangungot. Mabilis na lumala ang kalusugan ko, tulad ng sinabi mo. Ngumisi si Lito, sa iyong mga bangungot, narinig mo ba ang iyak ng isang sanggol? Nagbago ang mukha ni Damian, nakatingin sa pagtataka, paano mo nalaman? Umiling si Lito, hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay nasagasaan ka ng masamang espiritu ng isang sanggol. Hindi ka nito bibitawan hanggang sa ikaw ay mamatay. Ang ekspresyon sa mukha ni Damian ay naging horrified, hindi. Hindi pwede. Paano ko nagawang i-provoke ang ganoong bagay? Well, ikaw ang dapat magtanong niyan. Tumingin si Lito sa may bahay ni Damian, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Nagpakita muna ng guilty expression ang ginang, pagkatapos ay galit na tumugon, kalokohan mo ang sinasabi mo. Wala itong kinalaman sa akin. Talaga. Then can I ask what is hanging on your neck? Lumipat ang tingin ni Lito sa pendant sa leeg ng ginang. Ito ay isang mini golden bottle gourd na nakakabit sa isang pulang string, makapal na nakaukit na may maraming mga simbolo. Nag-iba ang mukha ng ginang, tinakpan niya ang long, this. This is an ordinary necklace, nothing special. Ito ba? Tumaas ang isang kilay ni Lito, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nakarating ka na sa ibang bansa. Ang bagay sa loob nitong gourd, ay ang kayamanan, na inimbitahan mo mula doon. Mukhang nalilito si Charles Sheng, baby. Tumango si Lito, to be exact, ito ay puno ng langis ng bangkay ng isang sanggol na namatay ng bata pa. Ang mga simbolo sa lung na ito ay naruroon upang ikulong ang espiritu ng sanggol sa loob, na nagpapahintulot na ito ay magamit ng iba, upang gawin ang kanilang utos, tulad ng pang-akit sa mga lalaki. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Damian, na tila may naaalala. Napaka-loyal niya noon sa asawa, pero simula nang lumitaw ang babaeng ito, para na siyang napossess, infatuated sa kanya. Pagpapatuloy ni Lito, ang espiritu ng sanggol na ito ay sumisipsip ng maraming enerhiyang niya mula sa mga lalaki, ito ang dahilan kung bakit lumalala ang kalusugan ni Mr. Dai. Ngayong lalong lumalakas ang kapangyarihan ng espiritu ng sanggol, hindi na ito makontrol ng lang. Ang daldal mo. Nabaluktot ang mukha ng ginang, malupit niyang sinabi, ito ay dahil tinawag kitang manloloko, kaya't sinisiraan mo ako. Ikaw na hamak, ikaw ay isang kahihiyan. Nasaan ang security, dahil iyan mo siyang palabesin.
Sa sandaling ito, tumango ang isang doktor at nagsabi, sa katunayan, lahat ng ito ay pamahiin, hindi maaaring totoo. Lumapit ang ilang nurse at malamig na sinabi kay Lito, nakakaistorbo ka sa utos ng ospital, umalis ka kaagad. Hehe. Sige. Dahil hindi ka naniniwala, hayaan mo akong ipakita sa iyo. Nanigas ang mga mata niya, at bigla niyang tinapakan ang sahig, break. Biglang lumitaw ang mga bitek sa lung na nakasabit sa leeg ng ginang. Kasabay nito, ang temperatura sa silid ay bumaba ng husto, na parang malamig na hangin ang umiihip. Ang bumbilya ay buzz na may kuryente, kumurap ng 2 beses, at pagkatapos ay ganap na namatay. Bumulusok sa kadiliman ang silid. Nawalan ba ng kuryente? Kakaiba. Ang sabi ng doktor, sinusubukang manatiling kalmado. Nang matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang biglang pag-iyak ng isang sanggol. Ah! Naghiyawan sa takot ang mga nurse. Tumingin ka sa likod niya. May tumuro sa likod ni Sarah at sumigaw sa takot. Lumingon ang lahat upang tumingin, tanging ang isang sanggol na natatakpan ng malabog-holilang mga pasa ay dahan-daang gumagapang pataas sa likod ni Sarah papunta sa kanyang balikat. Pulang dugo ang mga mata nito, nakatingin sa lahat ng may masamang hangarin. Ang isa sa mas mahiyain na nurse ay agad na nahimatay. Ano? Anong nangyayari? Hindi maintindihan ni Sarah ang nangyayari. Sa pagtalikod niya, napaharap siya sa malagim na ngiti at walang buhay na pamumutla ng mukha ng sanggol. Ah! She screamed. Her eyes rolled back in her head habang siya ay nahimatay din. Ang sanggol ay nakakatakot na lumutang, humihikbi ng baliw at malamig na nakatingin kay Lito. Inilabas ni Lito ang isang anting-anting at inutusan ang iba, lahat, lumabas. Ang mga doktor, nurse, at Charles ay nagmamadaling lumabas. Ikaw hamak na halimaw, ang lakas ng loob mong kumilos ng mayabang sa harapan ko. Malamig na sigaw ni Lito, kinuyam ang dilaw na anting-anting sa kanyang kamay at tahimik na umawit ng spell. Whoosh! Ang dilaw na anting-anting ay biglang nagapoy, na pumutok sa isang nakakasilaw na kinang, nagpaputok na parang bala patungo sa espiritong sanggol. Umuungol. Sinabayan ng isang matinis at kahabag-habag na hiyaw, ang espiritong sanggol ay nabasag, na naging isang ulap ng itim na usok. Umiling si Lito. Ang paggawa ng mga espiritong sanggol ay labis na malupit, ang ilan ay ginawa pa nga sa pamamagitan ng pagpatay. Sa kasamaang palad, ang espiritong sanggol na ito ay ganap na napinsala ng puot, kung hindi, maaari niya itong palayain. Ngunit ang pinakakasuklam-suklam sa lahat ay ang mga lumikha at bumili sa kanila, inaalipin ng maliliit na kaluluwang ito para sa kanilang makasariling pagnanasa, na ginagawa silang masasamang nilalang. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang ilaw ng silid. Guru, ako, si Damian Dai, ay yuyuko sa iyo bilang pasasalamat sa pagliligtas sa aking buhay. Bumaba si Damian mula sa kama at direktang lumuhad sa harap ni Lito. Nang mawala ang espiritong sanggol, nawala ang lahat ng kanyang sintomas. Dahil nasaksihan niya ang lahat, alam na niya ngayon na si Lito ay talagang isang taong may mahusay na kasanayan. Kabanata 583. Sa sandaling ito, maluwag na nagising si Sarah, nang mapansin na nagising si Damian, mabilis niyang sinunggaban siya, umiiyak. My love, you're finally alright. This piece of trash did something unknown to me just now, almost killing me, you need to revenge me. Kung hindi siya nagsalita, magiging maayos si Damian, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa kanya. Sa isang mabilis na sipa, hinampos niya si Sarah sa dibdib. How dare you even speak? The thing almost killed me. From now on, we are completely done. Get lost. Namutla ang mukha ni Sarah, at galit na pinandilatan niya si Lito. Kasalanan mo ang lahat, basura ka. Ikaw ay bastos, how dare you insult the master? Dapat masaktan kita. Direktang hinawakan ni Damian ang buhok ni Sarah, at binigyan siya ng ilang dosenang sampal sa kaliwa at kanan. Charles Sheng? Narinig ang kaguluhan, itinulak ang pinto at pumasok. Kuya Damian, ayos ka na ngayon. Nang makita si Damian na puno ng sigla at maging ang pagkakaroon ng lakas na tamaan si Sarah, tuwang-tuwa si Charles. Binitawan ni Damian si Sarah, tumango bilang pasasalamat kay Lito, salamat kay Master Argel. Si Charles ay natakot na tumingin sa paligid, ang bagay na iyon. Bahagyang ngumiti si Lito, huwag mag-alala, ang espiritu ng sanggol ay naalis na. Nakahinga ng maluwag si Damian, ang sarap pakinggan. Hindi niya maiwasang tumingin muli kay Lito, isang dampi ng pagkagulat sa kanyang puso. Akala ko noon ay divine healer lang siya, pero to my surprise, alam din niya ang art of exorcism. Nakakagulat talaga ang binatang ito. Sa kabila ng kanyang murang edad, mayroon siyang mga pambihirang pamamaraan.
In hindsight, I had underestimated him, I must extend more respect to him in the future. Master, gusto ko pong magkaanak. Sa tingin mo may pag-asa pa ba? Maingat na tanong ni Damian. Siyempre, meron. Humingi si Lito ng papel at panulat mula sa doktor na mabilis na nagtala ng 2 Race-Eta. Take this prescription twice a day, at sa loob ng 1 buwan, siguradong buntis ang asawa mo. Ang isa pa ay upang makatulong na panatilihing ligtas ang sanggol kapag buntis ang iyong asawa. Maaari mong inumin ito tuwing 3 araw pagkatapos ng pagbubuntis. Kinuha ni Damian ang Race-Eta, na labis na pananabik. Wala na siyang pagdududa tungkol sa kadalubhasaan ni Lito. Salamat, Guru. Salamat, Guru. Patuloy siyang yumuko at nagpasalamat. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay mula kay Gilbert, malamang tungkol sa usapin ng bahay. Hello Master Lito, ready na po ang bahay nyo. It's located at Elite Yard 6th Building, Unit 1001. It's fully furnished, ready for immediate occupation. Where are you right now? Magpapadala ako ng magde-deliver ng susi sa inyo. Sa kanyang pagtataka, si Gilbert ay napakahusay. Natuwa si Lito at ibinigay sa kanya ang address ng ospital. Pagkatapos, si Damian ay nagkaroon ng ilang karagdagang pagsusuri upang matiyak na maayos ang lahat, pagkatapos ay naglakad sila ni Lito patungo sa labasan ng ospital. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa mga tauhan ni Gilbert sakay ng kotse at ibinigay ang susi ng kotse kay Lito. Agad na tinawagan ni Lito si Bingbang. Hello. Medyo paus ang boses ni Bingbang na parang kakaiyak lang. Kumunat ang noo ni Lito, naiiyak ka na ba? Hindi, okay lang ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagkunwaring walang pakialam si Bingbang. Sa sandaling ito, mahinang narinig ang boses ng isang lalaki mula sa kanyang dulo, Bingbang, hayaan mo akong sabihin sa iyo, kailangan mong kunan ang eksenang ito ngayon, o kung hindi, maghanda na ma-sideline. Hindi ako kukuha ng ganyang eksena. Malamig na sagot ni Bingbang. Ngumisi ang lalaki, hindi sa iyo ito. Ang lakas ng boses ni Lito ay hindi sinasadyang tumaas, Bingbang, ano nga ba ang nangyari? Nasaan ka? Umiling si Bingbang, pilit na ngumiti, I'm okay, just facing some troubles on set. I can handle it. No other matters. I'm hung up first. Pagkatapos ibaba ang telepono, umiling si Lito. Siguradong nasa problema siya. The worst part is, hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Sa puntong ito, si Damian, na nakatayo sa malapit, ay biglang nagtanong, Guro, maaaring ang kausap mo sa telepono ay si Bingbang mula sa T-Fox. Biglang napagtanto ni Lito na si Damian ang presidente ng Starlights Entertainment, isang lubos na maimpluwensyang figure sa entertainment industry ng Xiamen. Dapat niyang malaman kung saan kinukunan si Bingbang. President Dai, kailangan ko ng pabor. Mabilis na ikinaway ni Damian ang kanyang mga kamay, Guro, hindi na kailangan ng formalidad. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo, at gagawin ko ang lahat para tumulong. Sinabi ni Lito, maaari mo bang tingnan kung saan kinukunan si Bingbang ngayon? Walang problema, dapat mabilis iyon. Agad na kinuha ni Damian ang kanyang telepono, tumawag sa kanyang assistant, at mabilis na nakuha ang sagot. She is currently filming a movie in a studio under Starlights Entertainment. Do you want to go there? I can take you. Tumango si Lito, umalis na tayo kaagad. Sa mga bagay na nangangailangan ng kanyang atensyon sa kumpanya ni Charles, umalis siya at sumakay sa kotse ni Damian, patungo sa film studio ng Starlights Entertainment. Sa sandaling ito, sa number 2 studio, mukhang problemado si Bingbang. Nakatayo sa harap niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas ang direktor ng pelikulang Chester Wang. Director Wang, hindi ako makakagawa ng mga nude scenes. Let's call for a body double. Umiling si Bingbang. Mahigpit na sinabi ni Chester, hindi naman, palagi akong nagsusumikap para sa pagiging tunay sa aking pag-arte. Bawal ang stand-in. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanyang tunay na intensyon. Ang kanyang mapag-imbot na tingin ay nag-scan sa katanji tanging anyo ni Bingbang, habang si Chester ay palihim na nilunok ang kanyang laway. Kung ganun, aalis na ako. Naikuyom ni Bingbang ang kanyang kamao. Ang pelikulang ito ay isang pangunahing produksyon at siya ay nagtrabaho ng husto sa loob ng mahabang panahon upang makuha ang pangunahing papel. Pero kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang may makakita sa kanyang katawan. Ilalantad lang niya ang kanyang katawan sa lalaking pinakamamahal niya. Well, hindi mangyayari yon. Napirmahan na ang kontrata, hindi na sisirain ni Miss Sia ang kanyang kontrata, hindi ba? Isang malamig na boses ang dumating.
Pumasok si Bin Fanchin mula sa labas, na sinundan ng ilang bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Ikaw ba? Medyo nanlamig ang mukha ni Bingbang Siya. Matagal na siyang hinahabol ng young master ng pamilya Chin, ngunit hindi siya gusto ni Bingbang, kaya patuloy siyang tumanggi. Napakawalang galang. Si young master Chin ang investor para sa pelikulang ito. Anong klaseng ugali yan? Galit na saway ni Director Wang. Umiling si Bingbang, wala akong pakialam. Hindi ako gumaganap sa dulang ito. Kung sino ang nagpopondo nito ay walang kinalaman sa akin. With that, sinubukan niyang umalis. Hinarang siya ng dalawang bodyguard na nakaitim. Miss Sia, kung hindi mo natapos ang gawaing ito ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis. At huwag mong sisihin ang mga bodyguard ko sa pagiging impolite. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Bingbang habang inilabas ang kanyang cellphone, naghahanda na tumawag para sa tulong. Smack! Inagaw ng bodyguard ang phone niya. Dahil hindi maa-appreciate ni Miss Sia ang tulong, sa palagay ko ay kailangang tumulong ang mga tauhan ko. Ngumisi si Bin Fan. Maya-maya, nagsalita ang isang babaeng aktres sa tabi nila, Bingbang, galing sa isang tulad mo na walang background, na nakakaalam kung ilang lalaki ang nakasama mo. Tumigil ka sa pagiging inosente. Ang aktres na ito ang pangalawang babaeng lead, itinuring ang producer bilang kanyang sugar daddy, at labis na nagseselo sa hitsura at kasikatan ni Bingbang. Tumahimik ka. Nakarating ako sa kung nasaan ako ngayon sa pamamagitan ng sarili kong pagsusumikap, hindi sa pag-asa sa sinumang tao. Galit na galit si Bingbang kaya nanginginig ang katawan niya. Haha, sinong maniniwala? Ang ganda ng figure mo, siguro dahil pinaglaruan ka ng mga lalaki di ba? Bakit parang isang mabait na babae, napaka-ipokrito? Ang pangalawang babaeng lead ay nanunuya. Si Bin Fan ay gumawa ng senadorya sa bodyguard, na agad na sinunggaban si Bingbang, nagsimulang punitin ang kanyang damit. Bitawan mo ako. Itigil mo na. Nahirapan si Bingbang. Nakiisa rin ang supporting actress at direktor na si Wang upang tumulong sa pagsupil kay Bingbang. Kasuklam-suklam kang babae, tigilan mo na ang pagpapanggap. Isa sa pelikula namin ang eksenang ito at hayaang makita ng buong mundo ang iyong masungit na kilos at tingnan natin kung mamahalin ka pa rin ng iyong mga tagahanga. Ang pag-iisip ng pagkasira ng reputasyon ni Bingbang ay napuno ng saya sa supporting actress. Umupo si Bin Fan sa upuan, marubdob na pinagmamasdan ang sitwasyon. Kung hindi ito mapapasa akin, mapahamak siya. Sa sandaling ito, bang! Sa isang malakas na kalabog, ang napakalaking bakal na pinto sa studio ay sinipa mula sa labas. Kabanata 584. Sino ka? Ito ba ay isang lugar kung saan ang mga karaniwang katulad mo ay makapasok lang? Matigas na sigaw ng direktor na si Wang na hindi nakilala ang lalaking nasa harapan niya. Hindi man lang siya nilinggan ni Lito, sa halip, ang kanyang mga mata ay lumilibot sa buong silid at damapo kay Bingbang, nakaupo sa sahig na may mga mantsa ng luha sa buong mukha. Hinahatak-hatik ng isang babae ang kanyang damit, malinaw na balak siyang hiyain. Direktang lumapit si Lito, inabot at hinawakan ang leeg ng babaeng sumusuporta, itinaas siya sa ere. Puno ng takot ang mukha niya. Sa mga mata ni Lito, naramdaman niya ang matinding hangarin na pumatay. Nagpupumiglas, ngunit ang pagkakahawak ni Lito ay kasing lamig at hindi sumusuko na gaya ng isang clamp na bakal. Si Direk Wang at ang kanyang mga bodyguard ay nabigla. Masyadong mabilis ang buong eksena para makapag-react ang sinuman, pati na ang asahan na si Lito ay maaaring talagang may intensyong pumatay. Talagang gustong wakasan ni Lito ang kanyang buhay. Lito! Tumigil ka! Biglang sumigaw si Bingbang. Alam niyang papatayin talaga ni Lito ang babaeng sumusuporta sa papel, ngunit sa lahat ng mga mata na nakatutok sa kanila, kung talagang gumawa siya ng isang bagay, sila ay malalagay sa malaking problema. Bam! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, bumitaw si Lito, at ang babaeng sumusuporta sa papel ay bumagsak ng husto sa sahig. Ang pangalawang babaeng bida ay umubo at itinuro si Lito, na nagmumura ng malakas, sino ka sa palagay mo, ng ahas na bastyusan ako ng ganito. Kapag nalaman ito ng aking ninong, ikaw ay patay na karne. Bigla siyang tumawa, sinulyapan si Bingbang, kaya ikaw ang lalaking ito ng kaawa-awa. Ang isa ay promiscuous, ang isa naman ay isang dukha, kayo ay tunay na para sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay biglang naputol, ang kanyang boses ay biglang tumahimik. Si Direk Wang at ang iba ay tumingin sa kanya na nagtataka, ang kanilang mga ekspresyon ay parang nakakita ng multo. Ang tanging nakikita lamang nila ay ang kanyang bibig na nakabuka, ngunit ang dila sa loob ay nawala, ganap na naputol sa ugat, at ang kanyang bibig ay puno ng dugo. Ah! Ah! Tinakpan niya ang kanyang bibig ng pilit na magsalita, ngunit nakakagawa lamang siya ng kakaibang ingay.
Biglang parang may narealize siya. Itinuro si Lito, ang kanyang mukha na puno ng takot, siya ay tumakas mula sa eksena na parang baliw. Si Direk Wang at ang iba pa ay natulala at natakot. Si Lito ay nakatayo roon ng walang anumang paggalaw. Ano sa mundo ang nangyari? Hoy, boyfriend ka ba ni Bingbing? Umalis ka. Kailangan niyang kumilos. Malamig na utos ni Director Wang. Ikaw ba ang direktor? Napangisi si Lito, at sinipa si Direk Wang sa tadyang. Ang malinaw na tunog ng bali ng buto ay umalangaw-ngaw, at ilang tadyang ni Director Wang ang nabali. Napahiga siya sa sahig, napaungol sa sakit. Hindi na siya nagdadrama. Tinulungan ni Lito si Bingbing na tumayo at naglakad patungo sa labas. Biglang may ilang matipunong lalaki na hamarang sa kanila. Young man, I am the investor of this movie, you can take my lead actress. Mahina ang boses ni Binfan mula sa sulok. Narinig ni Lito ang pamilyar na boses, tumangala, at malamig na ngumiti, kaya si Young Master Chin, hindi pa ba sapat ang sampal noong nakaraan? Nang marinig ang kabalintunaan sa kanyang tono, nabasag ang mukha ni Binfan, at nagsimulang umikot ang kanyang buong mukha. Bang! Sinipa niya ang kahon sa harap niya at naglakad papunta kay Lito, marahas na sinabi, kaya pinagtatawanan mo ako, ha? Gayunpaman, tumango si Lito at mahinahong sinabi, oo, hindi lang kita kinukutya, sinasabi ko rin sa iyo na si Hayden, ang pinuno ng Snake Gang, ay mula sa iyong pamilya Chin, tama ba? Pinatay ko siya. Good? Very good. Matapang ka, interesting na kalaban talaga. Natawa si Binfan sa galit at malungkot na sinabi, Lito, isang araw, luluhod ka sa harapan ko. Bahagyang ngumiti si Lito, I doubt you have that ability. Hey! Ang mga mapagkukunan ng pamilya Chin, paano ang isang pulaka sa ilalim ng isang balon tulad ng alam mo, darating ang panahon na magsisisi ka. Paulit-ulit nang inisyon si Binfan. Sinulyapan ni Lito ang ilang bodyguard na nasa harapan niya at nakataas ang isang kilay. So, mag-aaway ba tayo o hindi? Nagmamadali ako. Si Binfan ay mukhang malungkot, alam na ang ilang taong ito ay maaaring hindi katugma ni Lito. Tara na. Na may malamig na mukha, umalis si Binfan. Sa oras na ito, maraming mga tauhan ang nakarinig ng kaguluhan at nagmadaling pumunta. Nasugatan si Direk Wang, tumawag ng ambulansya dali. Itinuro ni Direk Wang si Lito, huwag hayaang umalis ang batang ito. Kusa siyang gumagawa ng gulo at nananakit ng mga tao. Tawagan ng pulis kaagad. Ang lakas ng loob mong tumawag ng pulis, ang lakas ng loob kong manood. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa sandaling ito. Pumasok si Damian Dai, puno ng galit ang mukha niya. Mr. Dai, paano ka nandito? Nang makitang dumating na ang amo, binati siya ng lahat ng may paggalang. Director Wang also didn't dare to make a fuss anymore. Pagkatapos ng lahat, si Damian ang big boss sa entertainment circle ng capital. Sa isang salita lang mula sa kanya, makakalimutan na ni Direk Wang ang muling pagtatrabaho sa industriyang ito. Mr. Dai, pinipilit ang mga babaeng aktres na mag-film ng mga hubad na eksena, ito ba ang estilo ng Starlight Entertainment? Nagsalita si Lito nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay huminga ng malamig. Sobrang lakas ng loob ng batang ito. Napakahusay ng personal na kapangyarihan ni Damian, na kumikilos sa parehong legal at ilegal na mundo. Kung masaktan siya, magpapalam si Bingbing sa entertainment circle sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tahimik na hinayla ni Bingbing ang manggas ni Lito, Lito, huwag kang magsalita ng kahit ano. Mabilis siyang humakbang at nagpaliwanag, President Dai, hindi iyon ang ibig niyang sabihin, huwag mong isapuso. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Damian ay nagpatigil sa lahat. Guru, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag para sa bagay na ito. Sa mga salitang ito, tumahimik ang eksena. Nagkatinginan ang mga tauhan, natulala ang bawat isa. Paanong si Damian ay hindi lamang hindi nagalit, ngunit nagpakita rin ng lubos na paggalang. Nang makita ang reaksyon ni Damian, nagkaroon ng masamang premonition si Direk Wang. Hindi kaya ang tila ordinaryong batang ito ay mula sa isang mayamang pamilya. Hindi nakakagulat na nagawa niyang ligawan si Bingbing. President Dai, ang usapin ngayon ay isang hindi pagkakaunawaan, Galit na galit si Damian na gusto niyang patayin si Chester Wang sa isang welga. Sinubukan niyang pasayahin si Lito, ngunit pinilit talaga ng Moldita na ito ang kanyang kasintahan na kunan ng eksenang hubot-hubad. Smack! Lalong nagalit si Damian habang nagmumuni-muni, brutal na sinasampal si Direk Wang. You're a fool? So dirty. From now on, huwag mo nang isipin na makisali sa entertainment industry.
Pagkasabi nito, agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya para ipakalat ang mensahe sa buong entertainment industry. Siya, si Damian, ay blacklist si Chester Wang. Namula ang mukha ni Director Wang at hindi man lang niya naramdaman ang sakit ng kanyang mga belang tadyang. Dahil sa katayuan ni Damian sa industriya ng entertainment, natapos ang kanyang karera sa sandaling magsalita si Damian. Labis siyang nagsisi na gusto niyang gawing bughaw ang kanyang bituka. Kung alam niya, hindi sana siya nakipagsabuatan kay Binfan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Lumingon si Damian upang tumingin kay Bingbang, ngumiti ng mabait, Bingbang, huwag kang mag-alala, itatalaga ko kaagad ang pinakamahusay na direktor at tagasulat ng senaryo upang i-reshoot ang pelikulang ito para sa iyo. Bahagyang bamuka ang bibig ni Bingbang dahil sa pagtataka, hindi ito makapaniwala. Sino si Damian Dai? Kalahati ng buong entertainment industry sa Jing City ay kanya. Kailan pa siya nagmamalasakit sa isang small-time star na tulad niya? Ngunit ngayon ang kanyang saloobin ay may bahid ng pambobola. Inangat ni Bingbang ang kanyang mga mata upang tingnan si Lito sa kanyang gilid. Alam niyang lahat ng mayroon siya ay ibinigay sa kanya ni Lito. Ang pagkilala sa lalaking ito ay ang pinakamalaking kapalaran na mayroon siya sa kanyang buhay. Walang reaksyon si Lito sa pagpapakita ng mabuting kalooban ni Damian. Kung tutuusin, nakagawa siya ng malaking pabor para kay Damian. Nararapat lamang na tanggapin ang ilang mga benepisyo. Tanghali na, at tinanong ni Lito si Bingbang, nagugutom ka ba? Tere na para mananghalian. Oo, susunod ako sa utos mo, sagot niya. Ipinakita ni Bingbang ang isang napakatamis, magandang ngiti. Nang makita ang eksenang ito, ang mga nakapaligid na lalaki ay nagbigay ng naiinggit na tingin kay Lito. Hindi maiwasan ni Damian na mainggit din. Si Bingbang ay isang bihirang kagandahan. Lalo na sa mga araw na ito, siya ay naging mas nagliliwanag, at hindi kapani-pani walang maganda. Ngunit ang kanyang pagkatao ay malamig, at hindi mabilang na mga lalaki ang dumagsa sa kanya upang tanggihan sa kanyang pintuan. Sino ba ang mag-aakala na ang mananalo sa kanya ay hindi isang mayamang celebrity, kundi isang ordinaryong lalaki na ganito? May bamulong. Si Damian lang ang umiling at bamulong sa sarili, isang grupo ng mga polaka sa ilalim ng balon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makita ang tunay na lakas ni Master Argel sa iyong buhay. Kabanata 585. Magkasamang pumunta sina Lito at Bingbang sa cafeteria ng kumpanya para sa hapunan. Munting Bingbang. Isang malutong na boses ang umalangaw-ngaw, narito rin pala sina Tang at Dina Jiang para kumain, at kasama nila ang kasintahan ni Dina na si Ranranlo. Oh, nandito ka rin. Ano, magkasama ba talaga kayong dalawa? Si Tang ay curious na tumingin kay Lito. Ibinaba ni Bingbang ang kanyang ulo at ipinakita ang isang nahihiyang ekspresyon, pinanatili niyang magkadikit ang kanyang mga labi nang walang sinasabi. Pagmamasid sa kanyang reaksyon, tila naintindihan ng lahat. Lito, magaling. Nagawa mo talagang manalo sa aming magandang Ice Queen, Bingbang siya. Mapaglarong tinapik ni Tang ang balikat ni Lito at kinindatan siya. Napakamot ng ulo si Lito sa kahihiyan at tumawa. Hindi niya napansin na nakatitig sa kanya si Ranran sa likod niya. Ang kanyang diyosa ay talagang hinabol ng ganitong uri ng taunan, sayang ang isang magandang bulaklak na nakaipit sa dumi. Nga pala, narinig kong may mga taong nagdulot ng eksena sa set kanina. Kahit na naglakas loob na saktan ang young master ng pamilya Chin, hindi maaaring ikaw iyon, di ba? Naalala ni Tang ang unang pagkakataon na nakilala niya si Lito sa tren, at lalong naniwala na maaaring si Lito iyon. Nagkibit balikat si Lito, ako iyon. Diyos ko, Bingbang, napakalakas ng boyfriend mo. Hindi mapigilan ni Tang na ipahayag ang kanyang inggit. Hey, huwag kang masyadong matuwa. Ang pamilya Chin sa capital ay kilala sa kalupitan nito. Kahit na ang kilalang four great families ay hindi maglalakas loob na pukawin sila ng madali. Paulit-ulit nang inisya ni Ranran, sumulyap kay Bingbang at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na makipaghiwalay sa kanya. Kung sasaktan niya ang pamilya Chin, tiyak na malapit na siyang magwakas. Ranran, huwag kang magbulalas ng kataranteduhan. May kakayahan si Lito. Malamig na sagot ni Bingbang. Kayang-kaya niya. May backers ba siya sa capital? Not to mention backers, I think wala naman siyang sariling bahay. Umiling-iling si Ranran na may napakasamang tingin. Walang pakialam si Lito sa kanya. Pero nang may usapan tungkol sa isang bahay, parang may naalala siya. Bingbang, kunin mo ito. Inilabas niya ang isang susi sa kanyang bulsa at ibinigay kay Bingbang. Napatingin si Bingbang sa susi sa kanyang kamay, natigilan, ano ito? Di ba sabi mo gusto mong umupa ng bahay? I'll give you this one. You can move in when you want.
Walang pakialam na nagsasalita si Lito. Nagulat si Bingbang sa una, at pagkatapos ay lubos na nagpapasalamat. Casual niyang binanggit ang isang bagay kahapon, at hindi niya inaasahang isinasapuso niya iyon. Napabuntong hininga si Dina at mapang-asar na sinabi, kaya mong bumili ng bahay, baka sa isang lugar sa kabila ng Fifth Ring Road, tama ba? Kung tutuusin, doon lang, ang presyo ng mga bahay ang pinakamura. Gayunpaman, sino ang magnanais na manirahan sa ganoong kalayuan? Agad na bumulong si Ranran, ang mga bahay na pagmamay-ari ko ay nasa loob man lang ng pangatlong ring road. Ang mga lampas sa ikalima ay biro. Ang mga talunan ay hahayaan ang kanilang babae na tumira sa loob ng ikalimang ring, haha. Bawat salitang binibitawan niya ay naglalayong kutsain na si Lito ay mas mababa sa kanya. Nang marinig ng iba sa kalapit na mga mesa ang mga salitang ito, ang mga mapang-asar na tingin ay ibinaon kay Lito. How can this dissatisfaction deserve a goddess? Ang Diyos ang may gusto sa kanya ay pumikit. Binigyan lang siya ni Lito ng malamig na tingin, nang hindi nag-aksaya ng hininga at kinausap si Bingbang, ang address ng bahay ay number 1001, Building 6, Elegant Elite. Maaari kang lumipat anumang oras. Nang marinig ang address na ito, ang lahat ay natigilan. Humagalpak ng tawa si Ranran, hindi mo ba iniisip na masyado kang nagyayabang? Mas lalo pang nadismaya ang mukha ni Dina, alam mo ba kung nasaan ang Elegant Elite? Umiling si Lito, hindi ko alam. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, lalo nitong pinagtibay ang pag-aakalang nagsisinungaling si Lito. Maging si Bingbang ay medyo hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang Elegant Elite ay masyadong kilala. Ito ay isang proyekto na binuo ng nangungunang developer ng Lockery Real Estate sa bansa, pinarangalan bilang hari ng mga Lockery House, na matatagpuan sa gitna ng pangalawang ring road. Ang presyo sa bawat metro kwadrado ay hindi bababa sa 300,000 sa pinakamurang nito at ang anumang random na bahay ay madaling nagkakahalaga ng 70 hanggang 80 milyon, hindi pa banggitin ang labis na mga bayarin sa pamamahala ng ari-arian. Ito ay hindi isang presyo na kayang bayaran ng isang ordinaryong tao. Ang mayayaman at maimpluwensyang tao lamang ang maaaring manirahan dito. Kahit na para sa isang menor de edad na mayamang tao tulad ni Ranran, maaari lamang siyang tumingin ng may inggit. Pabayaan ng isang ordinaryong tao tulad ni Lito na walang background. Salamat. Naisip ni Bingbang na nagsinungaling si Lito para iligtas ang kanyang dignidad. Para hindi siya mapahiya, mabilis siyang nagpasalamat at tinanggap ang susi. Halos matapos ang pagkain, binati ni Lito ang lahat at umalis. Bingbang, itong si Lito ay medyo hindi mapagkakatiwalaan. Lahat siya ay nagsasalita at walang aksyon. Ang mga ganoong lalaki ay walang katiyakan at walang ambisyon. Dapat mong isaalang-alang muli, payo ni Tang na may pag-aalala. Umiling si Bingbang, medyo malamig ang ekspresyon niya, naniniwala ako sa kanya. Kung patuloy mo siyang sinisiraan, hindi tayo maaaring maging magkaibigan. Ngumuso si Dina, pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Sa sandaling ito, nakaisip si Ranran ng malisyosong ideya, dahil iyon ang kaso, bakit hindi tayo pumunta sa Yates Celebrity ngayon at tingnan kung nagsisinungaling siya. Ito. Nag-alinlangan si Bingbang. Nag-aalala siya na kung magsisinungaling si Lito, ang paglantad ay maaaring makasakit sa kanyang pride. Gayunpaman, nasa sabik si Dina. Kinaladkad niya si Bingbang, nanunuya, let's go. Let me show you the true color of that loser. Nagmaneho sila papunta sa Yates Celebrity. Nang makarating sila sa pintuan, gayunpaman, nakatagpo sila ng isang problema. Ito ang napakayaman na lugar, na may mahigpit na seguridad sa mga tarangkahan, lahat ay nangangailangan ng pagpaparehistro ng tunay na pangalan. Hindi sila makapasok. Pakipakita ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bahay. Pinigilan sila ng guard. Lumapit si Ranran at nagtanong, gusto lang naming itanong kung may may-ari ng bahay na nagngangalang Lito Argel dito. Paumanhin, hindi namin maaaring ibunyag ang privacy ng mga may-ari ng bahay. Umiling ang gwardya. Kinagat ni Ranran ang kanyang mga labi, hinaila ang guard sa isang tabi, at direktang nagpakita ng isang stack ng cash. Bro, ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang tanong ko at ang perang ito ay sa iyo. Baka sagad sa mukha ng guard ang katakawan. Ang halagang ito ay katumbas ng kanyang buwanang sweldo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, umiling siya, walang may-ari ng bahay na nagngangalang Lito. Wala pa akong narinig tungkol sa taong ito at tiyak na hindi ako nagkamali. Nang marinig ito, sinabi ni Ranran kay Bingbang, ang taong iyon ay talagang puno ng mainit na hangin. Kinagat ni Bingbang ang kanyang mga labi, nakaramdam ng kabagabagan. Hindi niya inisip kung mahirap o mayaman si Lito, ngunit bakit kailangan nitong magsinungaling sa kanya.
Nang makitang umasim ang mukha ni Bingbang, labis na ikinatuwa ni Ranran. Mukhang nagkaroon na naman siya ng pagkakataon. Sa oras na ito, naglalakad si Lito sa kalye nang may tumawag mula kay Gilbert. Boss Lito, may nakalimutan akong sabihin sa'yo kaninang umaga. Ang bahay sa Elegant Celebrity ay nangangailangan ng owner registration. Dapat ba namin itong iparehistro sa ilalim ng iyong pangalan? Hindi, magparehistro para kay Bingbang Siya. Sabi ni Lito. Sige, aayusin ko na agad. Pagkatapos ng tawag sa telepono, nagpatuloy si Lito sa kanyang lakad. Habang dumadaan siya sa isang tradisyonal na tindahan ng gamot na lokal, hindi niya namamalayan na pumasok upang tingnan kung may mabuti. Ang tindahan ay pinalamutian ng kakaibang estilo at tila puno ng lalim at kasaysayan. Medyo abala din ang tindahan. Ang iba't ibang mga halamang gamot ay ipinakita sa isang glass showcase. Ang mga kamay ni Lito ay nakapulupot sa kanyang likuran, casual na tumingin sa paligid. Lahat kayo ay hindi makatwiran. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matanda at galit na boses. Tila may ilang salungatan sa kabilang panig ng tindahan, ngunit si Lito ay walang interes na makisali at patuloy na tumingin sa mga halamang gamot. Matanda, ang aming Miss Chauncey ay nagustuhan ang iyong item. Dapat mong ibenta ito kahit na ayaw mo. Masungit na sabi ng isang boses na may mabigat na accent. Nang marinig ang impit na ito, sumimangot si Lito at tumingin sa direksyon kung saan pinanggalingan ng ingay. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong tradisyonal na damit ng lokal. Ang kanyang kilos ay scholar at seryoso, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng galit, malamig na nakatitig sa dalawang tao. Ang dalawang ito ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay may isang parisukat na mukha at malawak na bibig na may matibay na pangangatawan. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay partikular na matatag. Isang tingin at masasabi mong nagsasanay siya ng martial artist at hindi mababa ang antas ng kanyang kakayahan. Nang ilipat ni Lito ang kanyang tingin sa babae, talagang namangha siya. Kabanata 586. Matangkad at balingkinita ng dalaga, kitang-kita ang kanyang masiglang kurba kahit nakasuot ng tradisyonal na kimono. Ang puting tela ay may burden ng pink na sukora, ang kanyang itim na tinta na buhok ay pinaikot-ikot sa isang maayos na band sa likod ng kanyang ulo, na nagpapakita ng isang kaaya-aya, porselana na malaswa na leeg, na sinasagisag ng isang pinong gilas. Ang tunay na nakasisilaw ay ang kanyang balat, ito ay kasing puti ng unang nyebe at napakalambot ng mountain fat jade, na nagbibigay ng pakiramdam ng kahinaan, na para bang maaari itong masira sa isang bugzo lamang ng hangin. Tila naramdaman niya ang titig ni Lito at isang mahinang sulyap ang ginawa niya. Ang maalinsangan at mapupungay niyang mga mata ay namumula sa pang-aalipuste na nagmumungkahi na hindi siya dapat gawing trifle. Gayunpaman, ito ay isang sulyap lamang. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang tingin, na para bang naiinis sa pagkilala sa pagkakaroon ng isang ordinaryong nilalang. Ang pagpipinta na ito ay kasama ng aming pamilya pang sa loob ng 9 na henerasyon, walang halaga ng pera ang makakapaghiwalay sa amin dito, iminumungkahi kung umalis na kayong dalawa. Sabi ng lalaking nakagaw na may mabagsik na paraan, na ikinakaway ang sales associate, ipakita mo sila. Lumapit ang sales associate, you can go now. You are not welcome here. Nanlamig ang lalaking nakasuot ng itim na samurai suit mula sa Eastern Island, matanda, tinatanggihan mong uminom ng toast, kaya dapat kang uminom ng forfeit. Galit na sumagot ang lalaking nakasuot ng mahabang gown, ano, gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Ito ang bansa namin. Aagawin mo ba kami? Lumayas ka. Tinulak ng sales associate ang samurai, hindi mo ba narinig? Please leave. Ano ka ba, wag mo akong hawakan. Ang samurai ay nagpadala ng suntok sa tiyan ng kasama sa pagbebenta. Bumagsak sa lupa ang kasama sa pagtitinda, umiiyak sa sakit. Lumapit siya sa matandang lalaki at nagbanta, boss, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ibenta mo sa akin ang painting sa halagang 1,000,000 o sisirain ko muna ang iyong tindahan at pagkatapos ay kunin ang painting. Ikaw. Magnanakaw ka, laging magnanakaw ang mga kagaya mo. Galit na galit ang matanda sa mahabang damit, walang tigil na nanginginig ang bigot. Paanong hindi makatwiran ang lalaking ito? Exactly, trade should be voluntary. Kung may ayaw magbenta, where's the justification for a forced purchase? Nilusob at dinambong ng mga dayuhan ang ating lugar ilang dekada na ang nakalipas. Talagang hindi sila mabuti. Nagtipon-tipon ang mga customer sa shop, tinuturo at pinapuna ang eskrimador na nakasuot ng itim. Tumahimik kayong lahat. Hindi na napigilan ng eskrimador ang kanyang galit, hinugot ang kanyang samurai sword at hiniwa ito sa malapit na mesa. Bakawa!
Kung hindi mo i-zip ang iyong bibig, ito na ang kapalaran mo. Nahati sa dalawa ang matibay na kahoy na mesa sa isang kisap mata. Namutla ang mukha ng mga nanunood, at walang nang ahas na magsalita. Matanda, isang karangalan para sa aming Miss Chauncey na magustuhan ang painting na ito. Ibinebenta mo ba o hindi? Ibinaling ng eskrimador ang dulo ng kanyang espada patungo sa matanda na nakasuot ng mahabang damit, agresibo siyang pinagbantaan. Nanginginig sa galit ang matanda na may mahabang damit at nanunuya, kahit mamatay ako, hinding-hindi ko ibebenta ang painting ko sa isang barbarong dayuhan na tulad mo. Namangha ang lahat sa integridad ng matanda ngunit napabuntong hininga rin sa kanilang mga puso, sa takot na baka mabugbog hanggang mamatay ang matanda ngayon. Nang ang lahat ay nasa dulo ng kanilang talino. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang malutong na tunog ng palakpakan ay biglang umalangaw-ngaw. Nagulat ang lahat sa una, pagkatapos ay tumingin sila sa direksyon ng tunog, tanging isang binata ang kanilang nakita. Kumunat ang noo ng warrior na nakasuot ng itim at sumimangot, "Anak, anong ginagawa mo?" Sumulyap si Lito sa kanya, "Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang pumapalakpak ako? Pumapalakpak. Baka naman hinahangaan mo ang swordplay ko. Mukhang maganda ang mata mo," mayabang na tugon ng mandirigma. "Hey, hindi." Umiling si Lito at sumulyap sa matandang lalaki, "Pinapalakpakan ko ang matandang ito, hinahangaan ang kanyang pagkatao." "Ano?" Nanlaki ang mata ng mandirigma, biglang tumaas ang boses, "Anong sabi mo, bata? Dare to say that again." Sinimulan niyang iwagayway ang kanyang katana. Si Lito ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ang kanyang tono ay walang pakialam, "Sabi ko, ano ang nagbibigay sa isang lalaki mula sa ibang bansa na tulad mo, ng karapatang tumakbo ng ligaw sa lupa ng aking bansa? Wala na bang tao dito sa lugar?" "Tama. Mahusay na sinabi." Ang mga salita ni Lito ay umalangaw-ngaw sa mga taong nakapaligid sa kanya, lahat ay nag-ingay. "Shut up! All of you. Gusto niyo na bang mamatay?" Galit na umuungal ang nakasamuray. Agad na tumahimik ang lahat, nahihiyang umatras. "Hahaha, si. Ganito kayong mga taga dito nation duwag at mahina, isang grupo ng mga basura." Ang nakasamuray ay tumatawa ng malakas, na nagpapasaya sa sarili. Sa isang tabi, isang babae, ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot, ay nag-iisip na pinagmamasdan si Lito. Biglang nanlaki ang kanyang balingkinitan at magagandang mata, napasigaw siya sa gulat, "Curvy, ingat." Nagulat ang nakasamuray na tinatawag na Curvy Muto, bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang kawalan ng laman sa kanyang kamay. Tumingin siya sa ibaba upang makita na ang kanyang katana ay misteryosong nawala. Isang magandang espada talaga. Nakakahiya. Pinaglaruan ni Lito ang katana sa kanyang kamay, umiling-iling bilang hindi pagsang-ayon. Natigilan si Curvy, mukhang kalmado sa labas ngunit ang mga alon ng pagkabigla ay lumundag sa loob niya. Sinanay mula pagkabata sa martial arts, ginamit niya ang bilis ng reaksyon na kasing bilis ng sa isang agila, ngunit hindi niya naabutan ang naunang galaw ng binata. Kung hindi dahil sa paalala ni Miss Chauncey, hindi niya mapapansin na naaga na pala ang espada niya. Galit na umungol si Curvy, "Sayang ano." Kumunat ang noo ni Lito at sinulyapan siya, "Sayang naman ang may-ari ng espada. Hoy, humihingi ka ng kamatayan, ibalik mo sa akin ang espada ko." Naging galit na galit si Curvy. Ito ay isang pamana ng pamilya na ipinamana mula sa kanyang mga ninuno, at lalo niyang pinahahalagahan ito. Ngumisi si Lito, "I took a fancy to this sword. $100, I'm buying it." Naramdaman ni Curvy na malapit na siyang mahati ng dugo. Ang samurai sword na ito ay ginawa ng isang sikat na craftsman ng ilang panahon na sa kanyang bansa, na may kasaysayan na 400 taon. Ito ay isang kumpletong kayamanan ng pamilya. ₱100. Joke ba yon? Kahit na ang isang replika ay nagkakahalaga ng higit sa $100, tama ba? Bata, hindi nakakatawa ang biro na ito. Si Curvy, na sinusubukang pigilan ang kanyang galit, ay inikat ang kanyang mukha. "Joke. Bakit kaya mong pilitin ang mga tao na magbenta ng mga paintings, pero hindi kita magawang magbenta ng espada?" Puno ng panunuya ang ngiti ni Lito, "I've warned you, this is our country, not a place where a country like you can mess around. If you're looking for trouble, I won't mind teaching you a lesson." With that, bigla niyang hinugot ang samurai sword sa kamay niya. Swoosh! Ang talo ay kumamaw sa pisngi ni Curvy, na nagtalsikan ng dugo. Clang! Sa isang piercing sound, mabilis na napalingon si Curvy at biglang nagbago ang kulay ng mukha nito. Ang matalim na dulo ng katana ay malalim na nakabaon sa dingding, habang ang hilt ay nanginginig pa rin ng mahigpit. Ito.
Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Kirby, na pinilit na muling sulyapan kay Lito. Bagamat matalas ang katana, kinailangan ng malaking lakas ng loob upang maidikit ang dulo nito sa isang matibay na pader, and that was far from easy. Humakbang si Kirby at hinawakan ang hilt, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya mailabas ang katana. Sa isang tamad na panunuya, nag-cross-arm si Lito at sarkastikong sinabi, ang samurai ng iyong Eastern Yi Nation ay parang mga mahihina, hindi man lang nakabunot ng espada. Nagtawanan ang lahat, nakaramdam ng labis na kasiyahan. Bata! Ang lakas ng loob mong bastyusin ako, lalabanan kita. Sa galit sa kahihiyan, naikuyong ni Kirby ang kanyang kamao at sinugod si Lito. Kirby, tumigil ka. Mula sa karamihan, ang boses ng isang babae na kasing linaw ng tubig sa bukal ay umagos palabas. Galit na galit, tumutol si Kirby, Miss Chonzi, kailangan kong i-duel siya hanggang kamatayan ngayon. Umiling si Miss Chonzi, sumulyap kay Lito na may malinaw na mga mata, at mahinahong sinabi, hindi ka kapantay para sa kanya. Naglakad siya patungo sa matanda na nakasuot ng mahabang damit, ang mga kahoy na bare sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumagawa ng kaaya-ayang kalansing. Yumuko siya sa matanda, I apologize for the prior incident, it was a disturbance. Pagkatapos magsalita, lumakad siya papunta sa dingding, hinawakan ng kanyang mga payat na daliri ang hilt. Click! Walang kahirap-hirap na tinanggal ang samurai sword. Ang samurai sword ay buhay, huwag magkaroon ng susunod na pagkakataon. Inabot ni Miss Chonzi ang talon kay Kirby, malamig ang tono nito. Biglang lumuhad si Kirby, tinanggap ang espada gamit ang dalawang kamay, nagkasala, hay. Wala nang susunod. Hindi na nagsalita pa si Miss Chonzi, tumalikod na siya para maglakad patungo sa labas. Pagdating sa pinto, huminto siya, pinasadahan ng tingin si Lito, nagniningning ang pag-usisa sa kanyang mga mata. Tinaas ni Lito ang gilid ng kanyang bibig, bakit? Nagkagusto ka na ba sa akin? Bahagyang kumunat ang noo ni Miss Chonzi, lumalamig ng husto ang kanyang kutis habang tumalikod na para maglakad palayo. Habang pinagmamasdan ng eleganteng silwete na iyon, medyo nagulat si Lito, ang kanyang tingin sa babae ay naglalaman ng karagdagang elemento ng pag-usisa. Pabaya talaga siya at hindi niya namalaya na master pala ang babaeng ito. He shrugged. It doesn't matter. Either way, hindi na tayo magkikita. Matapos maayos ang hindi pagkakaunawaan, dahan-daang ang naghiwa-hiwalay ang mga taong nakatingin. Binata, gusto ko talagang magpasalamat sa ginawa mo. Isang matandang nakasuot ng damit ang nagpahayag ng pasasalamat kay Lito. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, no need for thanks, hindi ko lang matitiis ang lalaking iyon mula sa silangan na insultuhan ang ating mga tao mula sa ating bansa. Tumango ang matanda, kung hindi dahil sa iyo, kami, ay talagang nawala ng mukha ngayon. Hayaan mong ipakita ko ang aking pasasalamat, maaari kang pumili ng anumang gusto mo sa aking tindahan ng halamang gamot. Alam ni Lito na hindi siya papayagang umalis ng matanda maliban kung may kukunin siya, kaya simbolikong pumili siya ng ilang bagay. Kabanata 587. Umalis si Lito sa tindahan ng herbal medicine at bumalik sa kumpanya ni Yangtze. Oh, hindi ba ito si Lito? Saan ka ba nagpupumilit ngayon? Nakangiting sabi ng receptionist. Inilapag ni Lito ang mga bundle ng mga halamang gamot sa kanyang kamay at sinabing, ito ang ilang mga pandagdag sa kalusugan para sa pagpapalakas ng katawan. Ipamahagi ang mga ito sa lahat. Nang marinig ito, agad na nagsiksikan ang lahat para kumuha ng ilan. Maya-maya lang, lumapit ang isang empleyado at nagsabi, Lito, may naghahanap sa iyo sa conference room. Natigilan si Lito. Sino pa ang maghahanap sa kanya sa kumpanya bukod kay Yangtze? Dumiretso siya sa conference room, at sa pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaguhit ang kurtina na walang ilaw. Napakadilim sa loob. Sino ang naghahanap sa akin? Isinara ni Lito ang pinto. Walang tugon. Nakailang hakbang pa siya at biglang may umihip na hangin sa batok niya. May naglakas loob na tambangan siya sa pintuan. Ito ay mapangahas. Lalong humigpit ang nerbiyos ni Lito, umiwas siya, inabot, at hinawakan ang kamao na tumambangan sa kanya, idiniin ang mga pressure point sa palso at ginawang walang kapangyarihan ang umaatake. Pagkatapos ay idiniin niya ang kabilang partido sa dingding, hinahanap ang katawan nito para sa anumang armas. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ito, may naramdaman. Kasunod nito, isang matinis na sigaw ng isang babae ang halos pumutok sa kanyang eardrum. Bastos, ah! Nang marinig ang boses na ito, nakita ni Lito na napakapamilyar nito. Pwede bang? Habang sinusubukan niyang maalala, ang pinto ng conference room ay bumukas mula sa labas. Snap!
Binuksan ng mga ilaw na nagbibigay liwanag sa buong conference room. Si Yangtze at isang binata ay nakatayo sa pintuan. Pagtingin sa eksena sa conference room, pareho silang natigilan. Makinig ka sa akin, hindi ito ang bagay, awkward na simula ni Lito. Pagkasabi nito, kahit siya ay nakita niyang katawa-tawa. May babae siyang nakasabit sa dingding, hindi maikakailang ka ay nahinala. Kuya Cheng, tulungan mo ako, sinasamantala ako ng bastos na ito, woo. Walang magawa ang dalaga. Nang marinig ang tunog, lumingon si Lito upang tumingin, nagulat at sinabing, Nicole Chin. Ito pala ay ang apo ni Mark Chin, ang bulaklak ng South Jiangsu Military Region. Hindi niya alam na nakarating siya sa kabisera. Nagulat si Lito, binitawan niya si Nicole. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Akala ko lalaki ka na nagsabi sa'yo na tambangan mo ako. Tuyong ubo si Lito, naalala ang sensasyon ng kanyang kamay ngayon na nagdulot ng mga ripple sa kanyang puso. Galit na umirap si Nicole, bastos, sinasamantala mo ako at nagpapanggap pa ring inosente. Ipapahamak kita. Direktang naglabas si Nicole ng punyal mula sa kanyang baywang at ibinaba ito pababa sa ibabang bahagi ng katawan ni Lito. Where you're really going at it, God, she's a tigress. Natigilan si Lito, muntik nang hindi makatakas at muntik nang maging isang walang silbi. Sino ang tinatawag mong tigre, bastos ka? Lalong nagalit si Nicole. Sa sandaling ito, nagsalita ang isang binata sa pintuan, Little Nicole, itigil mo na ang panggugulo. Ngumuso siniwalo, nanlilisik si Lito, at ubiling itinago ang kanyang punyal. Ikaw si Lito, tama ba? Pumasok ang isang binata, walang pakialam na nakatingin kay Lito, medyo nakahihigit ang tono nito. Tumaas ang isang kilay ni Lito at tumango, oo, ako nga. At sino ka? My name is Jack Cheng. Nice to meet you. I'm here today to discuss something with you. Tumingin si Jack kay Yangtze, mula ngayon, papalitan ko na ang responsibilidad na protektahan si Miss Jiang. Naibsan na ang iyong mga tungkulin. Bahagyang sumimangot si Lito, bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon, ikaw ba ang aking superior? Natigilan si Jack at umiling, hindi. Ngumisi si Lito, kung gayon, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang diktahan ako? Inangat ni Jack ang kanyang baba, utos ito mula sa itaas. Tumawa si Lito, sa tingin ko ay may gustong kunin ang kredito. Agad na nagdilim ang mukha ni Jack. Malamig niyang sinabi, given my status, talking to you this calmly is already very polite. Don't overstep. Malakas ding sumingit si Nicole, si Mr. Cheng ay nasa Jiangnan Military Area dati, nangunguna sa pangkalahatang kalidad sa buong hukbo. Kailangan ba niyang nakawin ang iyong kredito? Naniniwala ako na dapat nating tanungin ang opinyon ni Miss Jiang tungkol sa bagay na ito. Tumingin si Jack kay Yangtze. Isang confident na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Siya ay nakatayo sa taas na 1.85 metro, na may matipunong pangangatawan, gwapong hitsura, at isang maningning na ngiti, isang tipikal na heartthrob. Sa paghahambing, si Lito ay mas maikli at medyo katamtaman ang hitsura sa pinakamaganda, ang kanyang mga tampok ay pino. Basta si Yangtze ay isang normal na babae, siya ang pipiliin niya. Hindi na kailangang humingi ng opinyon niya. Minsan ay nangako ako sa isang tao na paprotektahan ko siya ng buo, wika ni Lito, walang pakialam ang boses. Hindi na kailangan yan. Biglang sumimangot si Yangtze. Dahil nag-overnight si Lito ilang araw na ang nakalipas, hindi maganda ang mood niya sa una. At nang makita ang matalik na pakikipag-ugnayan ni Lito at Nicole, ang kanyang kalooban ay lubusang naging maasim. Lito, hindi ko kailangan ng proteksyon mo, pwede ka nang umalis. Sabi niya, defensive edge sa boses niya. Hahaha, narinig mo yun. Hindi kanya kailangan. Humajejek si Nicole, napangiti sa sitwasyon. Nakatitig din si Jack kay Lito, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Nakataas ang kanyang maselang baba, tinitigan ni Yangtze si Lito ng may pag-aalinlangan, na parang hinahamon siya. Akala niya ay magmamakaawa si Lito sa kanya. Gayunpaman. Sige, aalis ako ngayon. Tumango si Lito, walang emosyon, at saka tumalikod para umalis. Sa pintuan, huminto siya, lumingon kay Yangtze at sinabing, sana hindi mo ito pagsisihan. Para sa kanya, ang pagprotekta kay Yangtze ay isang pangako kay Mark Chin, ngunit isang hadlang din. Kung hindi na niya kailangan ang kanyang proteksyon, mas masaya siya na mabawi ang kanyang kalayaan. Pinagmamasdan ng cool na paalis na figure ni Lito, naramdaman ni Yangtze na parang may laman sa kanyang puso, at ang kanyang ilong ay umasim. Bastos, aalis ka lang nung hiniling ko sayo. Si Yangtze ay medyo nanghihinayang, tanging nakamasid lang ng walang magawa habang si Lito ay lumayo.
Bumalik si Lito sa bahay ni Yangtze, kung saan wala siyang masyadong gamit maliban sa ilang pagpapalit ng damit na mabilis niyang inimpake. Umalis sa bahay ni Yangtze, tumayo siya sa gilid ng kalsada, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Dapat humanap muna siya ng matutuluyan. Kung iisipin, tila ang lugar ni Bingbang ang pinakaangkop. Habang iniisip niya ito, isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Bingbang. Nang matanggap ang kanyang tawag, halatang tuwang-tuwa si Bingbang, ano ang mayroon? Mahal, kasalukuyan akong walang tirahan. Kalahating biro na sabi ni Lito. Nakisali si Bingbang sa pagbibiro, pagkatapos ay ihahatid na kita, kasama ang silid at board. Isang pilyong ngiti ang isiniwalat ni Lito, kasama rin ba dyan ang pagtulog? Bastos ka. Mabilis na naunawaan ni Bingbang ang kahulugan sa kanyang mga salita, pinagalitan siya, ngunit ang kanyang puso ay parang matamis na parang napuno ng pulot. Tumawa si Lito saka bumalik sa pagiging seryoso, tama, nasuri mo na ba ang bahay sa Yage Elite? Kailan ka lilipat? Hindi ako nagbibiro, gusto ko talagang tumira kasama ka. Sa pagbanggit ng Yage Elite, si Bingbang ay tila nabagabag. Lito, sa totoo lang, wala akong pakialam kung may pera ka, o kaya mo bang bumili ng malaking bahay. Bata pa tayo, pwede tayong kumita ng pera kung kailangan. Nagtaka si Lito, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Bingbang at seryosong sinabi, hindi mo kailangang magsinungaling tungkol sa pagmamay-ari ng bahay sa Yage Elite. Naranasan ko na ang hirap noon, kaya kung gumawa ng regular na bahay. Sa wakas, naunawaan ni Lito ang nangyayari. Tila hindi siya naiintindihan ni Bingbang. Kadalasan ito ay sanhi ng paghalo ni Ranran at Dina sa palayok. Isang bahagyang ngiti ang ibinigay niya, paano ito, tawagan si Ranran, Dina at Tang at hintayin mo ako sa pasukan ng Yage Elite. Natigilan si Bingbang, ha? Anong gagawin mo? Mahinahong tumugon si Lito, turuan sila ng leksyon, para hindi nila makukutya ang iba sa hinaharap. Kabanata 588. Sa entrance ng Yage Elite Clubhouse. Dumating na sina Bingbang, Dina, Tang, at Ranran. Sa tingin ko, si Lito ay malamang nawala sa kanyang isip, nang ahas na imbitahan tayo dito. Talagang hindi siya natatakot na hiyain ang kanyang sarili. Iginala ni Dina ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pang-aalipusta. Sabik si Ranran na makita kung paano haharapin ni Lito ang sitwasyong ito. Medyo kinakabahan si Bingbang, hindi sigurado sa pinaplano ni Lito. Sa sandaling ito, masayang naglakad si Lito. Oh, tingnan mo kung sino ang nandito. Sarcastic na tawag ni Dina. Si Lito ay hindi mapakali sa kanya at hinawakan ang kamay ni Bingbang, dinala siya sa entrance guard. Sinabi ng gwardya, hello, pakibigay ang mga dokumento ng may-ari ng ari-arian. Binigyan ni Lito si Bingbang ng isang makahulugang tingin. Bingbang took out her ID, whispering, Lito, will it work? Ngumiti lang si Lito at hindi umimik. Kinuha ng gwardya ang ID, tiningnan ito, at kaagad, puno ng init ang kanyang seryosong mukha. Kaya po Miss Sia. Please come in. Are these your friends? Registering them will allow them to join you. Nagulat ang lahat, ano? Mabilis na tumakbo si Ranran, maaari mo bang suriin muli? Nagkamali ka ba? Natulala ang ekspresyon ng security guard, tumingin muli, at sinabing, hindi, Miss Bingbang Sia ito, walang pagkakamali. Umasim ang ekspresyon ni Dina, umiling-iling, paano ito posible? Paano kayang bumili ng bahay ang lalaking ito dito? Nahirapan ding paniwalaan ni Bingbang, ang kanyang magagandang mata ay nakatingin kay Lito, na naginip ba ako? Tinapik ni Lito ang kanyang pisngi, isave ang linyang iyan para mamaya. Pagkatapos ay hinailan niya si Bingbang papasok sa complex. Hindi ako naniniwala, ito siguro ang daya ni Lito, malamang nakipagsabuatan siya sa guard para lokohin tayo. Pumasok si Ranran na may malungkot na ekspresyon. Si Dina ay kumislap din ng pag-asa, maliban na lang kung talagang mabubuksan ng susi ni Bingbang ang pinto, kung hindi, baka niloloko tayo ng taong ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa room 1001, building 6. Inilabas ni Bingbang ang kanyang susi, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Sinulyapan niya si Lito, at tumango si Lito pabalik sa kanya. Dahil sa lakas ng loob, ipinasok ni Bingbang ang susi sa lock ng pinto. Click! Sa malutong na tunog, bumukas ang pinto. What came into view was a 300 square meter, fully furnished two-story mansion, with dazzling crystal chandeliers, impeccable hardwood floors, showing luxury and style everywhere. Bukod kay Lito, natigilan ang lahat sa marangyang palamuti sa harapan nila, nakatayo sa pwesto na parang nakaugat sa sahig.
Hindi makapaniwalang tanong ni Bingbang, maaari. Maaari ba akong manirahan dito sa hinaharap? Siyempre, sa'yo ang bahay na ito. Si Renran ay nakatitig na parang kahoy na stalka. Sinulyapan siya ni Lito at ni Nishan, gusto ba niyang Master Renran na pumasok at maupo? Pakiramdam na parang sinampal siya, namumula ang mukha ni Renran at lumingon siya upang tumakas ng magulo. Ang mga kamao ni Dina ay mahigpit na kumuyam, ang kanyang mga kuko ay bumabaon ng malalim sa kanyang mga palad. Hindi niya akalain na ganito kay Oman ang regular guy na ito. Malamig siyang sumangot at umalis kasama si Renran. Tanging si Tang lamang ang masayang lumapit, at sinabi kay Bingbang, binabati ka namin, Lito, hindi ko akalain na ganoon kakababa ang profile. Lumingalinga siya sa paligid, hinayla ang kamay ni Bingbang, at sinabing, hindi pwede, dito ako mananatili ngayong gabi. Narinig ko ang mga mansyon na ito na may kasamang mga jacuzzi bath, kailangan kong pasayahin ang sarili ko. Maligo tayo ng magkakapatid. Dahil doon, hinayla niya si Bingbang sa itaas para hanapin ang banyo. Umakyat si Lito, casual na pumili ng isang kwarto, inayos ang kanyang mga gamit, at pagkatapos ay humiga sa kama. Ang tanging bagay na hindi niya mabitawan ay ang Tianshan Pure Lotus. Nang makitang nalalapit na ang 3 buwang deadline, malapit nang pumutok ang Red Lotus Heart Devouring Gun ni Chenner. Kapag nangyari ito, kahit na dumating ang kanyang master, malamang na wala na siyang kaligtasan. Noon lang, biglang tumunog ang telepono ni Lito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay isang tawag mula sa kanyang ama, si Lino Argel. Naramdaman niya ang biglaang pagtibok sa kanyang puso. Sa hindi malamang dahilan, nagkaroon siya ng masamang premonition. Hello, Dad? Anong problema? Tanong ni Lito. Sa boses ni Lino ay may mga bakas ng pagkapagod, anak, may sasabihin ako kung sasabihin ko ba o hindi sa iyo. Tila may premonition, nagtanong si Lito, tungkol ba ito kay Chenner? Ayaw niyang sabihin ko sa'yo, pero kapatid ka niya, feeling ko dapat alam mo. Bumantong hininga si Lino, kalahating buwan na ang nakalipas, bigla siyang inatake sa puso at nahimatay. Natakot ako, isinugod siya sa ospital, ngunit hindi malaman ng mga doktor ang dahilan. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Lito. Ang Red Lotus Heart Devouring Gun ay dapat na nagsisimulang sumabog. Nagpatuloy si Lino, nag-leave ako sa kanya, sinabihan siyang magpahinga sandali, pero pinilit niyang pumunta sa capital para hanapin ka. Nakabook na siya ng air tickets, maaga siyang darating bukas. Dapat alagaan mo siyang mabuti. Tumango si Lito, mas mabuting pumunta siya rito para makita ko kung ano ang nangyayari. I'm counting on you. Nang maayos na ang mga usaping ito, sa wakas ay ibinaba na ni Lino ang telepono ng comfortable. Kumuha si Lito ng isang pirasong papel mula sa singsing ng somero. Ito ang pattern na iginuhit ni Marco Cui para sa kanya noong nakaraang pagkakataon. Ito ay dapat ang simbolo ng Kunlun sect na nagnakaw ng Tianshan Pure Lotus. Kailangan bang maglakbay sa Kunlun Mountains? Ngunit ang Kunlun Mountains ay umaabot ng daan-daang milya na may hindi mabilang na mga sekta na matatagpuan sa loob. Kung kailangan kong hanapin ang mga ito ng isa-isa, malinaw na walang sapat na oras. Kinurot ni Lito ang kanyang mga kilay, nakaramdam ng kawalan. Maya-maya lang ay narinig ang tunog ng tawa ng isang babae mula sa katabing kwarto. Tang, itigil mo na. Nahihiyang sabi ni Bingbang. Humagalpak ng tawa si Tang, wow, ang swerte talaga ni Lito. Mahilig kang babae. Saway ni Bingbang. Si Lito, na naguguluhan sa kanilang ginagawa, ay bumangon sa kanyang kama at naglakad patungo sa pintuan ng kalapit na silid. Sa loob, nakita niya sina Bingbang at Tang nakatatapos lang maligo, nakabalot lang ng puting tuwalya. Huwag kang sumilip. Sa sandaling makita ni Tang si Lito, nagbago ang kanyang mukha at binaton niya ito ng unan. Sorry, ipagpatuloy nyo. Naiwasan ni Lito ang pag-atake ng unan at mabilis na isinara ang pinto. He shook his head helplessly, ganito na ba kalaro ang lahat ng mga babae ngayon? Kinaumagahan, pumunta si Lito sa airport para makipagkita sa kanyang kapatid. Sa kalahating oras bago lumapag ang eroplano, si Lito ay casual na naglalakad sa paligid ng paliparan, sa wakas ay piniling pumasok sa isang coffee shop. Ang coffee shop ay abala sa mga customer, isang window seat na lang ang natitira. Pinuntahan ito ni Lito. Umorder ng pinakamurang kape, umupo siya at matiyagang naghintay. Sa sandaling ito, pumasok ang isang binata at babae. Nang makita ang coffee shop na punong-puno ng mga customer, una nilang napakunot ang kanilang mga kilay sa inis, pagkatapos ay itinuro ng babae ang upuan ni Lito at may ibinulong sa tenga ng lalaki. Tumango bilang pagsang-ayon, lumakad ang lalaki kay Lito. Tinapik niya ang mesa ni Lito.
Hoy, lumipat ka ng upuan, gusto naming umupo dito. Tinaas ni Lito ang isang kilay, binigyan ang lalaki ng malamig na tingin ng hindi umiimik. Umiling ang lalaki, kaagad na inilabas ang kanyang pitaka, naglabas ng $100 na perang papel, at inihampas ito sa mesa ni Lito. Ngayon ay nasisiyahan ka na ba? Bilisan mo, ang aking kapatid na babae ay naglalakad buong araw, siya ay pagod. Kabanata 589. Hindi ako lilipat. Casual na binawi ni Lito ang kanyang tingin. Kumunat ang noo ng lalaki, medyo hindi nasisiyahan ang mukha. Kung tutuusin, sa background niya, lagi siyang napapaligiran at kinukulit saan man siya magpunta. Ito ang unang pagkakataon na siya ay inilagay sa kanyang lugar. Akala mo ba hindi sapat ang pera, ha? Ngumisi ang lalaki, naglabas ng isang balumbon ng pera mula sa kanyang wallet, 1,000. Hindi ako naniniwala na hindi ka magbubunga. Umupo ng tuwid si Lito, nakasandal sa kanyang upuan, at malamig na naglabas ng isang salita, umalis ka. Napaawang ang sulok ng bibig ng lalaki sa galit, anak, huwag mong ipilit. Para sa karaniwang tao na tulad mo, ang 1,000 ay hindi maliit na halaga. Huwag kang maglaro ng marangal. Hoy, kulang ka talaga sa ugali. Ano bang masama kung ibigay mo ang upuan mo para sa isang babae? Galit na nagsalita ang isang babae sa malapit. Napatingin si Lito sa babae. Siya ay maganda ngunit may dominanteng personalidad. Malinaw, siya ay isang binibini sa layaw. Itinuro ni Lito ang gilid, may mga upuan doon. Bulag ka ba? Nanlaki ang mata ng dalaga at agad na sumigaw, I don't care. I want to sit by the window. Move out of my way. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang paa, ang kanyang payat na mataas na takong ay nakatutok kay Lito. Malamig na tumawa si Lito habang ang isang pilak na karayom ay lumipad mula sa kanyang daliri. Ah! Ang batang babae ay nakaramdam ng panghihina sa kanyang bukong-bukong, nawala ng balanse, at bumagsak sa sahig sa isang hindi kagalang-galang na bantan. Nakasuot siya ng ultra-maikling palda, at ngayon, habang nakahandusay siya sa lupa, ang tanawin sa ilalim ng kanyang palda ay hindi mapag-aalinlanganan na nakikita, na umaakit ng alon ng pagngisi mula sa mga nanunood. Agad namang lumapit ang lalaki para tulungang tumayo ang dalaga. Huwag kang ang tumawa. I swear, dudurugin ko yang mata nyo. Namula ang mukha ng dalaga sa galit habang sinisigawan ang mga nasa paligid niya. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng isang attendant. Miss, iwasan po ninyo ang gumawa ng eksena sa aming tindahan. Napakagalang ng attendant. Sampal. Hinampis ng dalaga sa mukha ang attendant. Sino ka sa palagay mo? Isang hamak na utusan ang naglakas loob na pangunahan ako. Ang katulong ay isa ring dalaga. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit hindi siya naglakas loob na saktan ang kanyang mga customer. Anong tinatitigan mo? Lumuhad ka at linisin mo ang high heels ko. Kung hindi malinis, papaalisin kita. Ang batang babae, mga kamay sa kanyang balakang, ay naglabas ng mga utos na may hangin ng mapagmataas na karapatan. Kahit na ang ibang mga customer ay hindi mahilig sa pag-uugali ng batang babae, ang pananamit at aura ng dalawa ay hindi karaniwan, na nagpapahiwatig ng kanilang mataas na katayuan sa lipunan, at walang sinuman ang nangahas na saktan sila. Pakiramdam ng waitress ay na-corner na walang paraan, ang trabahong ito ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Luhaan, inihanda niya ang sarili na lumuhod. Maya-maya lang, may humawak sa braso niya, hinaila siya pataas. Hindi na kailangang lumuhad para sa mga ganyang tao. Bahagyang umalangaw-ngaw ang boses ni Lito. You dare to interject, hindi pa nga ako nakakasettle ng score sa'yo, lowlife ka, anong karapatan mo? Sampal. Biglang napatigil ang matalim na boses ng dalaga. Isang matingkad na pulang marka ng sampal ang lumitaw sa kanyang makatarungang mukha. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Sa wakas, nabawi ng dalaga ang kanyang katinoan, tinitigan si Lito na hindi makapaniwala, ikaw. Sinaktan mo talaga ako. Walang pakialam na sumagot si Lito, sa iyong edad, kulang ka sa mga pangunahing asal, dinidisiplina lang kita para sa iyong mga magulang. Ikaw. Sumabog sa galit ang dalaga, papatayin kita. Sampal. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, naglanding ng isa pang sampal. Tuluyan nang natigilan ang dalaga, saka lang nag-react ang kapatid. Malakas ang boses niya, pagod ka na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Sampal. Muli na may malinaw na tunog, isa pang sampal mula kay Lito ang damapo sa mukha ng lalaki. Sorry, nakalimutan kong nandyan ka rin pala. Malamig niyang sabi sa lalaki. Ikaw. Ang mukha ng lalaki ay naging kakilakilabot, at isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanya.
Nagsalubong ang mga kilay ni Lito, nagulat. Hindi niya inasahan na ang lalaking ito ay isang martial artist at mayroon pang ang napakahusay na kakayahan. Gayunpaman, kakaiba ang vital energy ng lalaki. Ang mahalagang enerhiya ng mga tipikal na magsasaka ay nakahilig sa yang, na magaan at nakakataas. Gayunpaman, ang aura ng binata sa kanyang harapan ay mabangis at matalim, puno ng kakaiba. Habang naghihintay si Lito na kumilos ang lalaki, biglang nawala ang aura sa paligid ng lalaki. Ang isang tulad mo, ay hindi karapat-dapat sa akin, ako si Blake Su, na kumikilos. Umiling ang lalaki. Ang kanyang tingin kay Lito ay katulad ng pagtingin sa isang pulaka sa ilalim ng isang balon. Teresa, let's go? Utos ni Blake sa kanyang kapatid. Pinandilatan ni Teresa Su si Lito, malamig na bumantong hininga, pagkatapos ay tumalikod at sinundan ang kanyang kapatid palabas. Habang papalabas silang dalawa sa coffee shop, sinabi ni Teresa na may madilim na ekspresyon, "Kuya, bakit natin sila pinakawalan? Lalo na ang lalaking iyon. Sana mapatay ko siya gamit ang sarili kong mga kamay." Hinawakan niya ang nag-aapoy niyang pisngi na may tunay na makamandag na tingin sa kanyang mga mata. Nanunuya si Blake, sinabi ng Grand Elder na kailangan kong maging mahinahon. Such common folks don't deserve my attention, much less for me to make an exhibition of myself. Pero pareho tayong nataman kaya nawalan tayo ng mukha. Pakakawalan na lang ba talaga natin siya? Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, hiniling ni Teresa na lumunin niya ito ng buhay. Hey! Hindi ko naman siya basta-basta pakakawalan. Don't worry. He will not live to see tomorrow. Sumilay sa mga mata ni Blake ang layuning pumatay. Bumalik sa coffee shop. Sir, sa iyo ang cappuccino, sabi ng barista. Tumingin si Lito sa kape sa harapan niya at tumangala para sabihin, hindi ako umorder ng kahit anong kape. Nakatayo sa harapan niya ang waitress na binyo-bully ni Teresa kanina. Sa akin po ito. Salamat po, she said. Ngumiti ang waiter at sinabing, salamat sa iyong kabutihang loob, tumango si Lito. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon ang waitress, mukhang nag-aalangan. Tumingin sa kanya si Lito at nagtanong, may iba pa ba? May bakas ng pamumula sa mukha na parang nagdesisyon, nagtanong ang waitress, Guwapo, single ka ba? Natigilan si Lito. I mean, kung wala kang girlfriend, ano ang tingin mo sa akin? Ibinaba ng waitress ang kanyang ulo, nakaramdam ng pagkalito. Isang kibot ang humila sa sulok ng bibig ni Lito. Napakaganda ng kanyang swerte sa mga babae kamakailan. Sorry, my girlfriend na ang gwapong ito. Biglang isang malinaw at matamis na boses ang nagmula sa gilid. Lumingon ang waitress at nakita ang isang dalisay at magandang dalaga. Kahit nasa casual na puting damit pang sports at nakapusod, napakaganda niya na hindi maalis ng isa ang kanilang mga tingin. Tapos, pasensya na. Biglang nawala ang tiwala ng waitress at nagmamadaling umalis. Si Lito, sa kabilang banda, ay may buong mukha ng ngiti, magiliw na nakatingin sa papasok na tao, ibinuko niya ang kanyang mga braso, Chenner. Kuya! Malutong na tawag ni Chenner at direktang ibinagsak ang sarili sa kanyang mga bisig. Naughty girl, muntik mo nang mapaiyak ang waiter. Bahagyang napagalitan ni Lito, ngunit ang kanyang palad ay marahang hinahaplos ang makinis na nakapusod ng kanyang kapatid. Bumantong hininga si Chenner, wala akong pakialam, akin lang ang kapatid ko, hindi ako papayag na iba pang babae ang magpatong ng kamay sa kanya. Lay their hands. Little girl, sino ang nagturo sa iyo ng mga salitang ito? Pang-aasar ni Lito habang bahagyang kinurot ang nakataas na ilong ni Chenner. Hindi ko sasabihin sayo. Mapaglarong inilabas ni Chenner ang kanyang maliit na clover na dila, at nagbigay ng matamis na ngiti. Gutom ka na ba? Isasama ka ni kuya sa isang handaan. Si Lito, na nakahawak sa kamay ng kanyang kapatid, ay may mukha na puno ng pagmamahal. Umiling si Chenner, humikab, hindi gutom, medyo pagod lang, gustong umidlip saglit. Nang makita ang kanyang maputlang mukha, nakaramdam ng kirot sa puso ni Lito. Ang Red Lotus Heart Devouring Go ay isa sa nangungunang 10 lason ng Go, at napakasakit kapag tumama ito. Malinaw na tinitiis ni Chenner ang matinding sakit sa sandaling ito, ngunit para hindi siya mag-alala, sinusubukan niyang kumilos na parang walang nangyari. Mas masakit pa ito kaysa sa paglabas ng puso niya. Chenner, hindi masyadong maganda ang mukha mo. Kung masama ang pakiramdam mo, make sure to tell me your big brother. Hinawakan ni Lito ang buhok ng kanyang kapatid na babae. Tumangala si Chenner na may dalisay na mukha, ngumiti si Chenner, nakuha ko na. Napakakulit mo, hindi masama ang pakiramdam ko, tumigil ka sa pagiging paranoid. Kabanata 500 po.
Sumakay ng taxi si Lito at ang kanyang kapatid na babae at umalis ng airport. Sa kotse, mahigpit na hinawakan ni Chenner ang kamay ni Lito, tuwang-tuwa na nagdadaldal. Ang driver ng taxi ay tumutunog paminsan-minsan, na lumilikha ng isang animated na kapaligiran. Habang si Lito ay paminsan-minsan ay tumatango, ang kanyang ekspresyon ay lumalamig habang sila ay naglalakbay. Bumaba ang mga mata niya sa rearview mirror ng taxi, nakita niya ang isang itim na business car na nakabuntot sa kanila. 30 minuto nang sinusundan sila ng kotseng ito, nananatiling pare-pareho kahit gaano pa sila aming pagliko. Kasing linaw ng araw na may masamang intensyon ang mga tao sa sasakyan. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, si Lito ay nagsalita, "Driver, mangyaring tumigil dito." Nagtatakang tanong ng driver, "Hindi ka ba pupunta sa sentro ng lungsod? Medyo malayo pa tayo doon. Mayroon pa akong dapat asikasuhin," tugon ni Lito sa isang tahimik na tono. Naihinto lang ng driver ang sasakyan, at tinulungan ni Lito ang kanyang kapatid na bumaba sa taxi. "Kuya, anong nangyayari?" Curious na tanong ni Chenner. Umiling si Lito at sumagot, "Hindi mo kailangang malaman." Mula sa gilid ng kanyang mga mata, natanong niya ang itim na business car na nakaparada sa hindi kalayuan. Ang pinakamasama ay naramdaman niya ang isang martial arts master sa kotse. Kung sila ay nalampasan, si Chenner ay nasa panganib. Dinala niya ang kanyang kapatid sa isang fast food restaurant. "May aasikasuhin ako, kaya dito ka na lang maghintay ng masunurin, huwag kang pumunta kung saan-saan." Kahit na hindi alam ni Chenner ang nangyari, masunurin pa rin siyang tumango, "Okay. Bilisan mo." Matalim na tiningnan ni Lito ang kanyang kapatid, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa malapit, mayroong isang kawayan. Pumasok siya roon, napahinto lamang siya nang makumpirma niyang hindi siya nakikita ng iba. "Hindi na kailangang magtago. Lumabas ka," bungad ni Lito na may kalmadong tono. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang mga yabag mula sa likuran niya, at sumunod ang isang boses ng matanda. "Not bad, young man. You actually detected my presence. Kailan mo nalaman?" Lumingon si Lito, ngumiti ng walang pakialam, "Alam ko noong unang beses kang nagpakita sa airport." Nakatayo sa harapan niya ang isang matandang nakasuot ng itim na training suit. Parehong kulay abo ang buhok at balbas ng matanda. Ang kanyang manipis na mukha ay puno ng mga kulubot, na ang kanyang balat ay nagpapakita ng isang tansong kulay, at ang kanyang tatsulok na mga mata ay puno ng isang nagniningning na liwanag. Nang marinig ang tugon ni Lito, tumawa ang matanda, "Napakaganda. Akala ko ito ay isa na namang nakakapagod na pangangaso, ngunit ngayon ay mukhang medyo kawili-wili." "Han." Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Lito, kaya talagang may iba pa sa likod ng matandang ito. "Bago mo akong ipatong ang iyong mga kamay, ipaalam mo man lang sa akin kung sino ang gustong pumatay sa akin, sino ang iyong master." Malamig na tumawa ang matanda, "Hindi mo na kailangang malaman. Ano ang silbi ng isang lalaking malapit ng mamatay para malaman ang mga ganoong bagay? Talaga? Paano kung ikaw ang naghihingalo?" Sagot ni Lito na may mahinang ngiti. "Hahaha." Natagpuan ng matandang lalaki si Lito na nakakaaliw, umiling-iling, sinabi niya, "Napakatapang mong batang guya. Masyado na akong maraming kalokohan sa iyo, ngayon ay oras na para ipadala ka." Sa biglang pag-ungol, ipinadyak ng matanda ang kanang paa. Dumagundong. Nakakalat ang alikabok kung saan-saan. Kumalat ang alon ng panloob na enerhiya, na nagdulot ng pagkahulog ng mga dahon ng kawayan na parang ulan. Itinaas ng matanda ang kanyang kamao, isang parang whirlpool ang nabuo sa harapan nito, na may di mabilang na dahon ng kawayan na umiikot kasama nito, na nagpapakita ng isang kamangha-manghang tanawin. "Binata, bago ka mamatay, bigyan ka ng payo ng matandang ito. Sa susunod na buhay, iwasan mong pukawin ang mga hindi dapat. May mga puwersa, ikaw, isang palaka sa balon, ay wala ng pag-asa na harapin sa iyong buhay. Katulad ng gap between you and me now. Madali lang para sa akin ang pagpatay sa iyo gaya ng pagdurog ng langgam. Bilang langgam, wala kang karapatang lumaban, tatayo ka lang at tanggapin ang kapalaran mo." With that, sumuntok ang matanda. Isang malakas na pag-ikot ang nagdala ng matutulis na dahon ng kawayan, na humahanggos patungo kay Lito. Ang katawan ni Lito ay agad na nilamon ng pag-ikot at ng mga dahon ng kawayan. Umiling ang matanda, baka sa mukha niya ang pagkadismaya, "Sayang, akala ko ay mas magiging interesante ito. Wala kang kapantay sa akin." Sakto nang tumalikod na siya para umalis, biglang bumusina ang isang boses na parang kulog na tumatama sa lupa. "Naghahanap ka ba ng libangan?" Nang marinig ang boses na iyon, huminto ang matanda, hindi makapaniwala ang mukha. "Imposible.
Ilang dekada na siyang gumala ng ganoon, at hindi siya kailanman nagkamali. Sa ilalim ng kanyang pamamaraan, ang mga yumaong kaluluwa kung hindi man 100, kung gayon ay tiyak na 80 ay inihimlay. Para naman sa binata, hindi niya naramdaman ang kaunting lakas sa loob niya. Maaaring may dalawang posibilidad, alinman sa batang lalaki ay walang alam sa martial arts, o siya ay lubos na sanay, kaya niyang itago ang kanyang chi hanggang sa puntong walang tumutulo. Hindi kaya. Ang huli. Isang warning bell ang tumunog sa isipan ng matanda. Mabilis siyang tumalikod, sa muling pag-aakala ng kanyang kamao. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay tumigil sa kalagitnaan, dahil siya ay biglang naging isang hindi matinag na estatwa. Lumipas ang mga segundo, naninigas pa rin ang matanda, bumagal ang ritmo ng kanyang hininga. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kalamnan sa pag-igting. Nasuspine sa hangin sa kanyang lalamunan, hindi hihigit sa 1 milimetro ang layo, ay isang dahon ng kawayan. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong dahon ng kawayan. Ngunit sa mas malapit na pagsusuri, ito ay mahigpit na naninigas na may isang dampi ng chi na umiikot sa paligid nito, na naging matalas na parang talam. Sa kaunting iling lang ng matanda ay maaaring maputol na ang lalamunan nito. Master Mong. Sa sandaling ito, nakita ng kanyang mga nasasakupan na kanina pa naghihintay sa business car na hindi pa rin bumabalik ang matanda, at lahat sila ay nagmadali. Huwag kang lalapit. Agad na sumigaw si Master Mong. Nakalulungkot, huli na ang lahat. Lumipad palabas ang ilang dahon ng kawayan, na tumatama sa kanilang mga lalamunan. Ni hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanilang pag-expire. Sa isang kisap mata, ilang sariwang bangkay ang nakahandusay sa lupa. Ang mukha ng matanda ay nanatiling medyo kalmado, ngunit ang kanyang puso ay naghihina na. Kung hindi sa ilang dekada ng dugo at patayan, baka humihingi na siya ng awa. Paggamit ng bagay upang manipulahin ang mga bagay, hinahampas ang mga tao gamit ang mga lumilipad na dahon. Ang antas ng martial arts ng taong ito ay umabot sa isang nakakatakot na taas. Hindi niya akalain na magkakaroon ng isang napakalakas na martial artist sa bansang ito, lalo na ang isang napakabata. Ang ganoong kalakas na tao, kung siya ay naging isang kaaway ng master, ito ay napakasama. Dapat siyang bumalik at magulat, upang balaan ang kanyang master. Boom! Bigla siyang umungol, at maraming chi stream ang sumabog sa paligid niya. Binasag ang anyo ng chi. Si Lito ay hindi kapani-paniwalang natigilan. Hindi niya akalain na isasakripisyo ng matanda ang karamihan sa kanyang paglilinang para makatakas. Isang malakas na alon ng chi ang umatake sa kanya. Walang sapat na oras si Lito para umiwas, at ang kanyang damit ay nagkasira-sira. Ngunit protektado ng kanyang tunay na chi, ang kanyang katawan ay hindi nasugatan. Sabay tumambad ang black jade pendant na lagi niyang sinusuot sa leeg niya. Hindi sinasadyang pinrotektahan ni Lito ang jade pendant. Ito ang alaala na iniwan ng kanyang ina, mas mahalaga pa sa buhay niya. Saan mo nakuha yung jade pendant? Biglang napaiyak ang matanda na nagbabalak tumakas matapos makita ang pendant ng jade. Kumunat ang noo ni Lito, alam kaya ng matandang ito ang pinagmulan ng jade pendant na ito. Kung talagang gagawin niya, hindi ba't nangangahulugan ito na makakakuha siya ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina mula rito? Ito ay mula sa aking ina. Matapos itong timbangin ng paulit-ulit, sinabi ni Lito ang totoo. Ano ba? Nanay mo. Nanay mo. Anak kanya talaga. Ang matanda ay tila labis na nabigla, ang kanyang pagkamangha ay tumaas ng walang katapusan, ang kanyang mga mata ay nanlaki na kasing laki ng isang tansong kampana, at umatras ng ilang hakbang.